Heto na mga mainit na balita mula sa Frontline sa umaga. Update sa panahon, bagyong Obet nakalabas na ng PAR pero isa pang bagyo at habagat binabantayan ng Pag-asa. Mga mommy at daddy, pabor ba kayo paggamit ng transparent bags sa mga estudyante sa mga eskwelahan isinusulong kasunod ng mga insidente ng school shooting? Ito po, pasintabi sa mga nag-aagahan dyan, naputol na kamay ng pulis sa Camarines Sur na nataga ng nag-aamok. Naibalik na! Sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay VP Sara, ilan na namang mga di pangkaraniwang pangalan tulad ng Pagong, Pusa at Belat nakatanggap umano ng confidential funds. Ang good vibes ngayong Tuesday morning, papipitikin at pagigilingin pa natin. Galaw-galaw tayo mamaya kasama si Mama Chicky sa isa na namang trending na Chick Talk. Good morning, kapatid! Simulan natin ang balitaan. Nakalabas na po ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Obet. Pero may isa pang bagyo at habagat na posibleng magdala ng masamang panahon sa ating bansa. Pinalalakas ng bagyo ang habagat dahil po dito posible ang kalat-kalat na pagulan sa Metro Manila, Ilocos, Cordillera, Cagayan, Central Luzon, maging sa Cavite, Batangas at sa Rizal. Matapos naman ang naranasang pagulan at pagbaha nitong mga nakaraang linggo, patuloy na binabantayan ang pagdami ng kaso ng leptospirosis sa National Kidney and Transplant Institute. Punuan na po sa NKTI, kaya't ililipat na sa ibang ospital ang ilang pasyente. Isinusulong sa ilang eskwelahan ang paggamit ng transparent bags matapos po ang mga insidente ng school shooting. Layo nitong masiguro ang seguridad at maiwasan ang karahasan sa loob ng mga paaralan. Sa General Mariano Alvarez, Cavite, nasa 27,000 na transparent bags ang ipinamahagi para sa mga estudyante mula grade 2 hanggang senior high school. Mahigit 1,600 na estudyante na rin po ang nakatanggap ng transparent bags sa San Jose National High School sa Tacloban. Suportado ito ng PNP dahil madali raw makikita kung may dalang delikado o ipinagbabawal na gamit ang isang estudyante. Pagong, Pusa at Belat. Ilan lamang po yan sa mga bagong pangalang lumabas sa listahan ng mga nakatanggap daw ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Base yan sa acknowledgement receipts. Kinilala sila bilang sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit at Shoniso P. Belat. 100,000 hanggang 250,000 ang natanggap ng ilan sa kanila. Itinuturo naman ni dating OVP Disbursing Officer Gina Acosta, si dating OVP Security Officer Raymond Dachica na humawak ng confi funds. Nang matanong niya raw kung legit ang mga pangalan, sagot daw sa kanya ni Dachica ay sumunod na lang. Ito po, pasintabi naman sa mga nag-aagahan po na ibalik na ang naputol na kamay ng isang pulis sa San Jose, Camarines Sur. Sabado nang maputol ang kamay ni Police Sergeant Noli Miranya matapos mataga ng lalaking nag-aamok. Naaresto na ang lalaking tumaga sa pulis. Napulot naman ng punong barangay ang naputol na kamay ni Miranya. Agad niya itong ibinabad sa yelo saka dinala sa ospital. 8 oras siyang inoperahan. Sa ngayon, oobserbahan pa kung may gagalaw ng maayos ang naibalik na kamay. Tiniyak naman ng PNP ang pagbibigay ng tulong at benepisyo sa pulis. Ginawaran din siya ng medalya bilang pagkilala sa kanyang katapangan at dedikasyon sa serbisyo. Mga kapatid, patuloy pa rin pong binabantayan ng Pag-asa ang 2 bagyo na nasa labas ng ating bansa. Yan at iba pang mga update ihahatid sa atin ng ating weather frontliner Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dibs, at good morning mga kapatid. Silipin na natin itong mga sama ng panahon na nakapalibot sa ating area of responsibility. Yung dating bagyong Neneng ay nandyan na po yan sa may area ng southeastern China. At yan po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 670 kilometers northwest of Itbet, Batanes. Sa ngayon, mostly siya po yung nagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon na nakaka-apekto sa western section ng Luzon. Samantalang, ang bagyong Obet naman ay sumilip lang dito sa ating area of responsibility. Pumasok po yan
around 1:20 PM kahapon at nung gabi rin ay nakalabas din agad ng ating area of responsibility. Ito nga yung ating bagyong may international name na Saudel na ngayon ay huling namataan ng pag-asa sa layong 1,180 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito po ay nasa typhoon category na may taglay na lakas na hangin na nasa 150 kilometers per hour. So malakas na bagyo po yan pero hindi po yan tatama sa lupa o hindi po yan magla-landfall. Yan po ay kikilos lamang dito sa itaas na bahagi ng Southern Japan at ng itaas na bahagi ng ating bansa na kung saan habang kumikilos po yan dyan, magpapalakas yan ang ating habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw. Samantalang, ito naman bagyong may international name na Atsani ay huling namataan ng pag-asa sa layong 1,760 kilometers east-northeast ng Northern Luzon at yan po ay napakalayo sa anumang bahagi ng ating bansa at palayo po ang direksyon yan. May interaction po yan dito sa dating bagyong Obet, kumikilos po yan palayo at magre-recurve po muli yan. So para siyang paikot dahil doon sa tinatawag nating Fujiwara effect. Pero again, ito rin po ay walang magiging direktang epekto sa atin. At mga kapatid, mananatiling aktibo po itong kalagitnaan ng Pasipiko na kung saan magpapatuloy po yung ating epekto ng habagat. Bagamat lalakas po yan ngayon, humihina, lumalakas. Sa mga susunod na araw, lalakas po yan. Pero sa susunod na linggo, madadagdagan pa yung ating mga pagulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Sa ngayon, may kalakasan na po yung ating mga pagulan sa mga areas ng Zambales, Bataan, kasama na po dyan ang areas ng La Union at Pangasinan. So mag-ingat po tayo dyan sa mga posibleng biglaang pagbaha or mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa mabubundok na lugar. Kasama nga dyan ang mga kabundukan sa Cordillera, maging dito po sa area ng Benguet at Baguio City. Posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms sa rehiyon ng Ilocos, maging dito sa Central Luzon, lalong-lalo na ang western section ito, Metro Manila, meron na tayong mga kalat-kalat na pagulan, mahangin na po yung ating conditions at minsan sumisilip naman yung ating araw pero mas maulap na po ang panahon natin dyan. Ganun din po ang areas ng Rizal, Cavite at Batangas. Nag-extend din yung epekto ng ating habagat dito po sa area ng Palawan. Ang natitirang bahagi naman ng ating bansa ay patuloy na makakaranas ng mainit at malinsang panahon, lalong-lalo na ang malaking bahagi ng Visayas, maging dito sa area ng Mindanao na kung saan mataas po ang ating heat index yan. Kaya wag po natin kalimutan uminom ng tubig at umiwas po tayo sa direktang init ng araw dito po sa mga areas ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Dito nga sa Metro Manila, magiging maliwalas naman ang panahon natin pero mas maulap na po yan at mataas po ang ating tsansa ng pag-ulan. Posible na yung ating mga kalat-kalat. Ibig sabihin po niyan, anumang oras sa maghapon, posible po tayong makaranas ng pag-ulan. At malakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay ngayong araw na ito at papasok sa opisina at trabaho, huwag pa rin po natin kalimutan ang pagdadala ng payo. Magagamit natin yan if ever meron tayong mga biglang buhos ng malakas na pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon at gabi. Bangon ng mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat. Sisikat maya-maya lamang, 5:43 ng umaga. Muli po yung lulubog mamayang 6:13 ng gabi. At yan po muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin. Na lagi may panahon para sa iyo. Nananatiling maluwag para sa mga motorista ang EDSA Ortigas sa mga oras na ito pero inaasahan ang bahagyang pagbigat niyan maya-maya. Pero bantayan ang sitwasyon dyan live. Kasama natin ngayon si Traffic Tito Mondi Lopez. Tito Mondi, parang mag-isa ka lang dyan. Ano ba? Medyo maaga pa, no? Hindi pa nagsisimula ang traffic? Sige, parang kang nasa Dancing in the Moonlight ka dyan. Oo, go! Yes, Mami Chuki, ito na. Ang luwag. Ito na, Mami Chuki, good morning, sir. Good morning, mga kapatid. Eto, nandito nga tayo, Mami Chuki, sa EDSA Ortigas Interchange Footbridge na isa sa mga pinaka-importanteng point dito sa EDSA Ortigas. Dahil eto na, Mami Chuki, team commute na maaga ang pasok pero hirap maligo dahil lamigin. Ay, sabay po, kaway-kaway, sabay. Hey! Eto, pakita natin, Mami Chuki. Eto, mabilisan lang ito. Etong lane natin makita natin. Kita nyo naman. Ito yung mga papuntang Green Hills at New Manila. Kita nyo po, light to moderate po yung traffic. May panadaling build-up lang po yan kapag red light. Pero moving naman po agad kapag green. Moderate ang volume pero moving pa rin lagi yung traffic. Mabilis lang lagi tumaas yung volume dito sa baging ito. Kasi nga, kapag naka-red signal, mas dikit-dikit po yung mga kotse, yung mga van, yung motorsiklo. Pero moving pa rin po yan mabilis. At wala pong matinding bumper-to-bumper na build-up. Ito naman sa kabilang lane naman, ito yung papuntang Rizal, gaya po sa Cainta, Taytay, Antipolo, Angono. Yung traffic status natin dyan, kita nyo naman, light, moving at manageable po. Maluwag-luwag pa ang kalsada sa mga oras na ito. Ops, kita nyo pa, maluwag ang mga agwat at wala pong bumper-to-bumper situation. At habang ito naman, Fiat tayo, nakastop lang po sila pero wala pong traffic. Ito,
pa-EDSA northbound. Yan pa yung mga patong Quezon City. Yung mga pa-north, mga pa-Bulacan. Ito, traffic status po natin dyan, very light po at free-flowing. At ito po yung gusto natin makita sa umaga, ang maluwag po na kalsada. Kita nyo naman po yung solo yung mga lane natin, walang build-up pen, walang bumper to bumper at napakagaan pa po ng traffic volume. Pero kahit maluwag, Mami Chika, wala pong haharurot o pasaway dahil NCAP is waiving. At alam nyo ba, ayon sa MMDA, hindi bababa sa 35,000 hanggang 50,000 dumadaan dito araw-araw. Kaya talagang galawan ang laban dito, mapa-commuters man o motorista. At kung team commute ka, marami ka pong choices dito sa EDSA Ortigas. Dahil kung team bus, may seated provincial buses na bumabiyahe sa EDSA at Ortigas Avenue, connecting commuters sa San Juan, Green Hills, Cubao at ibang mga bahagi ng Metro Manila. At kung ikaw, team jeep naman, may traditional at modern jeepney pa rin. Lalo na po dun sa mga maikling biyahe, nung nabanggit ko nga yung pabot ng Ortigas sa San Juan, Green Hills, Mandaluyong at mga iba pang kalapit na lugar. At kung north-south, ang galawan nyo po sa EDSA, nasaan ba? Ayun, narito na rin ang EDSA Carousel. At kung gusto mo ng release ng laban, malapit lang din po sa MRT3 Ortigas. Konting kembot lang po. Ayan. At tapos EDSA po din po, kanina pong mga 4:27 ng umaga, meron pong tumirik na dump truck sa bahagi ng libingan ng mga bayani dahil sa mechanical problem ayon sa anunsyo ng MMDA. At dahil sa malaki sasakyan na nakarang isang lane po ang nasakop nito at meron na raw pong nag-a-assist na traffic enforcer. Ayan. At ito, dahil Tuesday ngayon, Mami Jackie, ang coding po natin ay 3 at 4 at may track ban po tayo 6 to 10 a.m. Oh, yan muna ang ating live update. Mula dito sa Ortigas, sabi nyo, balik sa inyo. Happy Tuesday, Mami Jackie. Wow! Ayan! Happy Tuesday din sa'yo. Ang ganda ka natatayo mo dyan kasi kita natin lahat. O sige, konti na lang. Dadating na rin ng traffic. Kaya gising-gising na mga kapatid. Maraming salamat, Tito Mondi. Susunod, PhilHealth may hanggang 411,000 pesos na coverage para sa mga kaso ng leptospirosis. Graduating student patay matapos makuryente sa gitna ng baha sa Kalumpit, Bulacan. At Shirley Kwan, ibinunyag kung bakit siya nag-resign bilang talent manager ni Bea Alonzo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik na Frontline sa umaga! Hey mga madam! Here comes your daily bituing ganap mula sa inyong Madam AI. G. Fush! Aris, huwag mong gawing love story ang simpleng good morning. Baka broadcast message lang yon. Lucky color blue. Taurus, hindi lahat na mabait sa'yo, gusto ka. Minsan, customer service lang talaga. Lucky color gray. Gemini, huwag mong ayusin ang buhay ng iba. Kung yung charger mo nga, hindi mo mahanap. Lucky color violet. Cancer, ang dami mong gustong sabihin. Pero minsan, mas mahalaga ang scene kaysa scent. Lucky color black. Minutes bago po mag-alas 6, nagbabalik ang Frontline sa umaga. Higit 40 pasyente na confined sa National Kidney and Transplant Institute matapos tamaan po ng leptospirosis. Dahil puno ng NKTI, ililipat na sila sa ibang ospital ang ilan nilang pasyente. Nasa Frontline na balitang yan si Mobile Journal Daniel Dayaw. Matapos ang nagdaang sunod-sunod na hagupit ng ulang dala ng habagat at bagyo, ilang lugar pa rin ang nananatiling baha. Kaya ang ilang residente, lusong pa rin. Ang iba, kahit may sugat, lusong. Kaya ang resulta, leptospirosis. Ang bed capacity nga sa National Kidney Transplant Institute, puno na. Yan ay dahil sumipa na sa 41 ang pasyenteng may leptospirosis. 14 ang nadagdag. Yan ang pinakamataas na daily record. Karamihan sa mga pasyente, moderate to severe ang kaso. Katulad na lang ni Charito Dabay, 2 araw dialysis dahil sa leptospirosis. Kwento niya, hindi naman daw siya lumusong sa baha. Nagmumotor ako. Siguro yung cause na napasukan ng ang bakterya o ano man. Tapos pag galing ko sa duty, kinaumagahan, bigla kong nilagnat. 5 na ang naitalang nasuwi sa ospital magmula noong June 1. Ngayon, full bed capacity na ang NKTI.
Bagamat inaasahan na raw nila yan, nilimitahan na muna ang walk-in patients. Pero ayon kay Dr. Arlene Lamban Cruzon, Acting Department Manager for Nephrology ng NKTI, walang dapat ipag-alala dahil mayroon naman silang referral system sa ibang ospital. Yung aming hemodialysis unit is napupuno na. Some of the patients we put on peritoneal dialysis. Sa ngayon, nakahanda na ang fast lane ng ospital, pati na rin ang gym na may halos 30 cot beds para sa mga pasyente. Sa kabila niyan, handa na rin ang Department of Health sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Pinaigting nila ang referral system para hindi gaanong magsiksikan ang mga pasyente sa iisang ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Daniel Dayaw, News 5. Paalala naman po sa ating mga kapatid, may coverage ang PhilHealth para sa mga pasyenteng tinamaan po ng leptospirosis. Sakop na rin sa kanilang expanded benefit package ang may mga moderate hanggang severe leptospirosis. Sagot ng PhilHealth hanggang 411,000 pesos para sa mga pasyenteng kailangan ng hemodialysis, mechanical ventilation at pulmonary rehabilitation. Para sa mga mild cases, pinayuhan ang mga pasyente na magpatingin sa Yakap Centers. May libre rin pong preventive antibiotics tulad ng doxycycline sa mga otorisadong ospital at clinic. Nadurog, nagkabitak-bitak o tuluyang gumuho. Yan ang kinahintungan ng flood control projects na ginastusan ng milyong-milyong piso sa Pampanga. Nasa frontline ang balitang yan, Simon Gualvez. Kita na halos sa mga bakal sa loob ng slope protection na ito sa Abacan River sa Barangay San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Yan ay matapos magtamo ng malalaki at mahabang bitak kasunod ng halos 3 linggong ulan dulot ng habagat. Ang ibang bahagi ng dike, tuluyan ng gumuho. Nagkadurog-durog na nga mga bato nito na may mga bakal pang kasama. Sa drone video ng News 5, makikita ang lawak ng nasirang river slope protection. Nakapwesto rin dito ang mga heavy equipment ng isang kontraktor na kinausap daw ng DPWH para ayusin kaagad ang mga sira. Hindi nalalayo ang sitwasyon sa katabing barangay na Suklaban kung saan mas mahaba-habang riprap ang nawasak nitong nakaraang linggo lang. Tila nagka-landslide na nga sa lugar matapos madaanan ng mga buhangin ang bahagi ng river slope protection. Ito yung dulo o karugtong ng gumuhong bahagi ng slope protection program na sakop na ng Barangay Suklaban. Mahigit 100 metro rin yung lawak o haba ng nasirang flood control project na malaking tulong daw sana kung nagawa lang ng maayos. Isa sa pinakapupo na rito ang ABC President ng Bayan ng Mexico. Pinakaapektado raw kasi ng pagbaha ang mga nasa downstream ng LGU. Tila tinipid daw kasi ang mga materyales na ginamit sa flood control project. Hinamon nga rin itong bunutin ng ilang sheet pile para malaman kung tamang sukat nga ba ang nailagay. Makikita mo yung mga ginagawa ng Hapon. Diba? Hanggang ngayon, kahit kaano kalaki yung tubig, hindi nasisira. Pero yung sa amin dito sa Pampanga, hindi lang sa Pampanga, buong 3rd district na yata, nakita mo yung mga flood control na ginagawa, nasisira talaga. Hindi man umaabot ng 1 taon. Pero sabi ng nakausap naming foreman sa lugar, wala raw mali sa gawa nila. Kumpleto po yung bakal kahit sino mag-check up niyan. Papuputol ko yung 2 kamay ko pag stop standard yan. Sa kabila nito, sinampahan sa ombudsman ng patong-patong na reklamo sina former Senior Deputy Speaker at 3rd District Congressman Dong Gonzales, ilang kaanak nito at mga dating tauhan ng DPWH. Kabilang dyan ng plunder, graft, malversation at conflict of interest. Pero sa huli, mga residente pa rin ng dehado, gaya ng pamilya ni Tati Robert na mahigit 2 dekada nang naninirahan malapit sa Abacan River. Ang simpleng pakiusap niya sa mga nakaupo ngayon sa posisyon, proteksyonan niyo po yung mga residente dito para po malayo ang aksidente. Gandahin natin para walang mapeperisyo sa atin lahat. Personal na nagtungo si Pangulong Bongbong Marcos sa San Fernando, Pampanga, sabi ni PBBM, overwhelming ang bagsak ng ulan sa lugar kaya dapat ay maunawaan ng mga tao na hindi lang ito problema ng flood control projects. Usapin na raw ito ng climate change. Anya, nagpapatupad ang pamahalaan ng immediate, medium at long-term solutions para rito. Ang problema, sabi ng Pangulo, hindi pa alam kung kailan matatapos ang pag-ulan. Kaya may mga lugar daw na hindi pa ma-assess dahil hindi pa rin humuhupa ang baha.
Kabilang naman daw sa long term ay ang pagtatayo ng dike para maharang ang tubig na manggagaling sa Manila Bay. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa ibang balita, nailigtas ang 10 sakay ng lumubog na tugboat sa Botolan, Zambales. Sa video po kitang nakatagilid ang tugboat nang tumalon ang mga tripulanteng sakay nito. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang lumubog ang bangka dahil sa malalakas na alon. Bago yan, may narinig umanong malakas na kalabog. Titingnan ang posibilidad na tumama ito sa bakal na debris. Natili naman daw na maayos ang fuel tank nito na may kargang 15,000 litro ng diesel. Patuloy ang pag-monitor ng Philippine Coast Guard sa banta ng oil spill. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente. Samantala, patay naman ang isang graduating student matapos makuryente habang tumatawid sa baha sa Kalumpit, Bulacan. Nadulas daw ang biktima at napahawak sa kable ng kuryente. Narito po ang Frontline Report. Gagraduate na sana sa high school sa susunod na taon si Rian Joy Martinez, residente ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Pero nasawi siya nitong Miyerkules matapos makuryente sa kasagsagan ng pagbaha. Nasa evacuation center daw sila noong 1 linggo. Alas 12:30 ng tanghali, umuwi sa kanilang bahay si Rian Joy para kumuha ng ilan pang naiwan nilang gamit. Pero habang tumutulay sa hanggang leeg na baha, nadulas ang dalagita. Napakapit daw ito sa nakalaylay na kawad ng kuryente at diretsyong nahulog sa tubig. Hindi na po kasi stable yung tulay. So, kung hindi mo siya tatapakan, hindi makakarating sa pinakailalim yung stand ng tulay. So, pagtapak po ng kapatid ko, saktong nadulas po yung kapatid ko, siguro sa instinct na lang din po niya, hindi sinasadya, nahawakan po niya yung wire. Yun po yung nadala niya pagka laglag po sa tubig, sabay na kuryente na po siya. Sinubukan pa raw siyang hilahin ng kanyang tatay, pero hindi kinaya ang lakas ng kuryente. Hinila naman ng kanyang tiyuhin ang kawad ng kuryenteng hinawakan ng biktima. Dito na tumalo ng kanyang tatay at sinubukang sagipin si Rian Joy. Naisugod pa siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Agad namang umuwi ng Pilipinas ang nanay ni Rian Joy na si Jocelyn, isang OFW. Sobra talaga COVID namin, tapos ayan yung kuryente. Check, delikado talaga. Kasi ang baba na lang ng kable. Napakasakit talaga kasi napaka-issue ako dito. Suffer para sa kanila. Kasi mabalitaan mo ganyan dito. Sobrang sakit talaga. Nakaburol na ngayon sa bahay ng kanyang lola si Rian Joy. Sinubukan namin kausapin ng pamunuan ng barangay pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Showbiz chikahan na tayo mga kapatid! Ibinunyag ng talent manager na si Shirley Cuan ang dahilan sa kanyang pagre-resign sa management team ng aktres na si Bea Alonzo. Paliwanag niya, nagkaroon siya ng third trigger point kung saan bigla raw siyang na-uninvite sa isang event na siya mismo ang nag-secure. Nasaktan daw si Shirley sa pangyayari kaya't sinabi niya kay Bea na iyon na raw ang last straw niya. Bea, that's the last straw. After I told her that and she said, no, I didn't know about that. Hindi ko alam yan. Okay, now I'm telling you. And this very moment, this is what I said, as of this very moment and as of this very day, I am no longer your manager. Itinanggi rin ni Shirley na pinayuhan niya raw si Bea na ikansela ang kanyang kasal sa Spain. I said, I don't know. I had no idea. Bakit ako sinisiraan, non-stop? Ang sabi ko, Bea, you never defended me. Hindi mo ako pinagtanggol eh. Maski privately, you could have told whoever that is the truth. Na wala akong alam dyan. Hindi ako nakialam ever. Sa ngayon, wala pa pong pahayag si Bea Alonzo tungkol dito.
May show with Chika pa tayo mamaya, kaya tutok lang po mga kapatid. Sa aming pagbabalik, active shooter drill sa mga paaralan pinagpaliban ng DepEd. Defense spokesperson Attorney Michael Powat tinawag na fake news ang umunay private meeting ni na VP Sara Duterte at Pangulong Marcos. At sa Larga, maki-world trip without a passport sa isang farm hotel sa Naik, Cavite kasama si Lala Laila. Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong kasalo sa balitaan at masayang agahan. Ito ang Frontline sa Umaga. Leo, hindi lahat ng mali kailan mong i-correct. Minsan, hayaan mong si Google na lang ang magturo. Lucky color purple. Virgo, magtrabaho ng maayos. Pero huwag mong kalimutang ngumiti. Libre pa rin yan. Lucky color gold. Libra, hindi porket nag-heart react sa story mo, soulmate na agad. Baka nadulas lang ang daliri. Lucky color pink. Scorpio, hindi lahat ng tahimik ay galit. Minsan, ubos lang talaga ang social battery. Lucky color green. Pinagpaliban ng DepEd ang nationwide active attack drill sa mga paaralan na gagawin sana ngayong araw dahil po yan sa masamang panahon at suspensyon ng face-to-face classes sa ilang lugar. Ayon sa DepEd, pagkakataon din ito para tiyaking na ayon ng aktibidad sa rekomendasyon ng mga eksperto. Iniurong ng DepEd ang drill sa unang linggo ng Setyembre. Ia-anunsyo pa kung kailan ang eksaktong petsa. Bago ang postponement, unang nanawagan ang isang grupo ng mga psychiatrists na huwag ituloy ang drills. Maaari lamang daw kasi magdulot ito ng takot sa mga estudyante. Wala raw nagpapatunay na epektibo ang active attack drills para ihanda ang mga estudyante. Sa halip, minungkahin ng mga guro na magsagawa ng tabletop exercises. Sa ilalim po nito, pag-uusapan ng mga guro, tauhan ng paaralan at magulang ang mga posibleng mangyari at paano ito tutugunan. Sumang-ayon naman ang ilang senador na ipagpaliban ng mga drills. May I humbly recommend, anyway they postponed it already, that instead of this drill while it is being studied, a national day or half day be declared by the palace or Malacanang or the president, wherein a community town hall be held in every school, no? Iniwala po ko dun sa adage na it takes a village to raise a child. And sila rin po ang nakakaalam kung ano po yung mga problema ng kanilang communities. Halimbawa po sa halip daw ng live simulations, pwede daw mag-adopt ang mga eskwelahan natin ng tabletop exercise. Para maiwasan naman po ang karahasan sa mga paaralan, pinagagamit na ng transparent bags ang mga estudyante sa ilang eskwelahan. Pabor naman dito ang ilang magulang. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Ria Carlos. Pinaiigting ang seguridad sa mga eskwelahan, kabilang na nga sa hakbang yan ay ang mandatory bag inspection. Sa General Mariano Alvarez Cavite, sinusulong na ang pamamahagi ng 27,000 transparent bags. Para yan sa mga mag-aaral mula grade 2 hanggang senior high school sa mga pampublikong paaralan. Habang sa Tacloban naman, higit 1,600 na mga estudyante ang nakatanggap ng transparent bags sa San Jose National High School. Sa lahat ng senior high school sa St. John Paul II College of Davao, ipatutupad na ang paggamit ng transparent bag sa September 16. Dahil dyan, may mga magulang na bumili ng mga transparent bag. Pabor din sila dyan. Oh, pabor man. Para alam kung anong nasa sulod ba. Hindi na sila makadala ng yung mga pang baril. Siguro for safety purposes para makita yung loob, ng laman. Dito sa Baclaran, marami na raw ang umu-order sa kanila ng transparent bags. Yung mga kumukasan ng mga school, parang lit-ed. Tapos pamimigay din na sa mga bag. Kasi mag-order sila 200, meron 150, ganun. Madami. Kasi marami kong design. Sa briefing naman sa Philippine National Police, suportado nila ang hakbang sa pagpapaigting ng seguridad sa mga paaralan. Kudos sa ating pong guro na nag-check ng mga ng mga kagamitan, kaya po nakita ito. Ito po lahat lalabas dito
privacy sa belongings mo? Are we now allowed to check all the belongings? The Philippine National Police is always ready to participate in any consultation or any para po makapag-introduce tayo ng mga interventions which will help in curbing ito pong nangyayaring violence po sa atin ngayon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Carlos, News 5. Hindi raw alam at hindi nakita. Yan ang sagot ni dating Special Disbursing Officer Gina Acosta kung paano ginastos ang confidential funds ng OVP. Pero yan din ang sagot niya nang matanong tungkol sa Confi funds ng Davao. Nasa frontline ng balitang yan si Mian Los Baños. 250,000 pesos kay Don Piang, tig 150,000 pesos kina May Pamana at Shane Ngit-Ngit, habang tig 100,000 pesos naman para kina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa at Suniso Belat. Yan ang mga nasa resibo o acknowledgement receipts ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa impeachment court, tinanong tungkol dyan si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Si Acosta naman, itinuro sa Security Officer Colonel Dante Lachica na siyang pinagbigyan niya ng Confi funds, alinsunod daw sa utos ni VP Sara. Tanong ng prosekusyon, nakita ba ni Acosta na iniabot ni Lachica ang pera sa mga pangalang nasa resibo, gaya na lang ni Pagong? Hindi ko siya nakita, Your Honor, kasi wala po ako doon sa ground. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Tinanong naman daw ni Acosta si Lachica kung legit ang mga pangalang nasa resibo. Ang sagot daw sa kanya, Those are sensitive matters, sensitive operation po, Ma'am Gina. Confidential po yun. Isa pang tanong ni Attorney Amando Ligutan, hindi raw ba nagtaka si Acosta na sa loob lang ng 11 days ay naubos agad ang 125 million pesos na Confi funds? Muli, itinuro nito si Lachica. At si Lachica rin nga ulit ang itinuro ni Acosta nang tanungin siya kung bakit walang resibo ang mga biniling gamot at supplies na umabot sa 75 million pesos. Hindi po ba obligasyon mo as the SDO na alamin at protektahan ang bawat sentimo ng pera ng taong bayan? Siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities, Your Honor. Kahit ilang beses itinuro ni Acosta si Lachica, wala raw siyang patunay na ibinigay niya nga kay Lachica ang 125 million pesos na Confi funds. Kapag kasi nakapagsumiti na raw ng accomplishment report si Acosta, ay kinukuha na ni Lachica ang resibong patunay na naibigay sa kanya ang pera. Sa isang punto, gumamit din ng salitang modus operandi si Attorney Ligutan dahil ang ginagawa raw sa confidential funds ng OVP ay siya ring sistema sa paghawak umano ng confidential funds sa Davao City. Si Acosta rin daw ang SDO noong panahong Davao City Mayor pa, si VP Sara. Yun nga lang, nang tanungin si Acosta tungkol sa Confi funds sa Davao, sabi niya, I will have to recall, Your Honor, kay... Ito yung modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi banded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera. At dahil nga karamihan sa tanong ay hindi alam sagutin ni Acosta, bakit ba siya naging Special Disbursing Officer ni VP Sara? Gayong Customs Administration ang kanyang tinapos. Hindi ko alam po, Your Honor, kung bakit ako po ang kinuha ng Vice Presidente as SDO. Pero hindi po ba, bilang SDO, at least naman lang ma'am, required na yung SDO na pinipili ng isang Vice President, may common sense. May utak po ako, Your Honor. Yes, ma'am. Nagbabalita mula sa Frontline, Mian Los Baños, News 5. Samantala, tinanggi ni Defense Spokesman Michael Powa ang umunoy ulat na humiling si VP Sara Duterte ng private meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Powa, fake news daw yan. Payo niya sa publiko, dapat mas maging mapagmatsyag sa social media dahil sa mga fake news na kumakalat. Naunang sinabi ng palasyo na wala silang impormasyon tungkol sa umunoy hiling na meeting ni VP Sara kay Pangulong Marcos. Bukas naman daw ang Pangulo na makipagpulong kahit kanino. None that I know of. None that I know of. No, never namin napag-usapan. Wala siyang nababanggit sa akin
I asked her by confirming with her, can I just say this is fake news? And she said yes. And similar to, alam nyo na, yung laptop issue na nabato daw ako noon, nung una ayaw ko rin pansinin eh, diba? Kasi katawa-tawa na siya eh. Sa ibang balita, planong pagmultahin ang contractor na nagkumpuni sa mga nasirang aspalto sa EDSA. Ayon sa MMDA, walang mga flagmen o traffic marshals ang contractor. Nagresulta yan sa pagsikip ng daloy ng trapiko sa bandang EDSA Guadalupe nitong weekend. Isinara kasi ang 2 lane dahil sa pagkukumpuni na nasira ang aspalto kasunod ng mga pag-ulan nitong nakaraang linggo. Nakikipag-ugnayan ng MMDA sa DPWH para pagmultahin ang kontraktor. Another panalong showbiz chika this morning. Winner ang pambato ng Pilipinas na si Asia Rose Simpson sa head-to-head challenge ng Miss World 2026. Siya ang pinangalanang winner ng Asia and Oceania region. Dahil sa kanyang panalo, nakasecure siya ng top 40 spot sa pageant. Sa challenge, binahagi ni Asia ang kanyang advocacy sa paggamit ng dance and sport sa pag-promote ng youth mental health. Congratulations, Asia! A trip around the world without a passport. Ha? Wow! Gusto ko yan! Naku, yan ang ibinibida ngayon ng isang farm hotel and resort na binisita ni Laila sa Naik, Cavite lang pala. Abay, malapit lang, Laila! Ano-ano ba ang global tourist landmarks na makikita dyan sa Cavite? Good morning! Good morning, Mami Chiki! O, di ba bonggang-bongga? Kamusta naman ang windmills ng Netherlands sa likod ko? Alam nyo ba, parang mga 2 oras pa lang yata kami dito sa Torres Farm and Resort sa Naik, Cavite. Pero nalibot ko na ang halos buong mundo kasi, tingnan nyo naman, meron silang more than 40 tourist destinations dito. Mamili ka ng bansa kung saan mo gusto kasi hindi nyo na kailangan na magpunta ng ibang bansa at gumastos ng bonggang-bongga para sa mga travel goals nyo. Siniksik na nilang lahat dito sa Torres Farm and Resort, Mami Chiki. Eto nga kalalapag lang ng eroplano. Sandali ha. Baka kasi masagasaan tayo sa runway. Teka lang ha. Up, 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 up. Atras, atras. Charot. So meron tayong eroplano at kung nanggaling na tayo ng Netherlands, let's go! Andito na tayo in France. O, di ba? Comment vous, bonjour, je suis Laila Chikadora. O, hindi ba? Nag-French. Eto, syempre, lahat actually ng mga tourist attractions sa halos, well, actually 40 countries ay makikita nyo dito sa Torres Farm and Resort. So, in France, meron silang sabihin nating 3, hindi ba? Dahil eto na nga, yung tinatawag nilang Arc de Triomphe. Huwag nyo nang ipakwento sa akin kung ano nangyari kasi mahabang kwento yan. Pero pasok tayo, ayan, kasi bonggang-bongga lang. Eto yung kanilang mga mga cafes, o di ba, na parang nasa Paris ka lang. And of course, when in Paris, dapat hindi mo palalampasin ang Eiffel for Eiffel. Ayan, di ba? Eiffel Tower. O, ang bongga. Malaki talaga to. Naku, sana lang wag akyatin ni King Kong to. Di ba? Bonggang-bongga lang, Mami Chiki. So, meron ditong 40 na destinations, ayan, 40 na replicas ng iba't ibang tourist destinations. Bakit? Kasi mahilig mag-travel yung may-ari, o di ba? And 10 years ago, na-conceptualize nila itong farm and resort nila na dati ay mayaman. Ano lang nila, bakasyunan lang. Gusto nila i-share sa public. So ayan, ang nangyari. Naku, meron pa ditong replika ng White House, may igloo. Kung gusto nyo magpunta ng ng Dubai, meron pang
Burj Khalifa dito, o hindi ba? At syempre, kung gusto mong magkape-kape, eto nga yung mga parang replica ng mga cafes, di ba? Sa France. Nasaan ni Ibon? May nakita pa akong kalapate dyan kanina. Ayun, may mga kalapati pa. Pero mukhang naka-work from home siya. Yung iba, nagtrabaho na. Kasi siya na lang yung naandito. But wait, Mami Chiki, hindi lang mga landmarks ng iba't ibang bansa ang pwede nating ma-experience dito. Bongga rin dahil may bago silang attraction. Sa mga nakapunta na dito, nako, pwede kayong bumalik ng bumalik, lalo na kung meron kayong mga bagets dahil aside from the pools, accommodation, at kung ano-anong picture-worthy spots para sa inyong content, meron din namang pang mga bagets. Mag-e-enjoy sigurado sila sa mga activities or rides na naandito. Yun ang kanilang bagong attraction. Mamaya sisilipin natin yan. O, hindi ba? Bonggang-bongga lang. So, Mami Chiki, excited ka muna namin at yung iba pa nating mga kapatid kasi hot na talaga akong subukan yung chicken coop, yung carousel, yung super speed ride, o, di ba? At yung inflatable slide, o, di ba? So, yan muna ang latest dito. Babalik kami. Try lang natin yung mga bagong amenities dito sa Torres Farm and Resort in Naik, Cavite or Etivac. Balik muna sa inyo sa studio. Napaka-Instagram friendly naman yan, Laila. Alam mo, dapat pupunta sila ng habang maaga, wala silang kaagaw sa mga sites. Ikaw pa lang ang kasama. Babalik kami dyan, o babalikan namin ikaw dyan. Mamaya for sure, gusto pa namin makita ano pa laman yung pasyalan sa Naik, Cavite. Salamat! Susunod, panibagong taas presyo sa produktong petrolyo pinatutupad na. 12 pesos kada litrong fuel discount para sa mga PUV extended hanggang Setyembre. From asig to romantic, karakter ni Coco Martin sa Sigabo, magbabago raw sa pagpasok ni Julia Montes. Yan at iba pang mga balita, ihahatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. Kapatid, ang iba pang mga balita at pampagana sa umaga, tutukan lang dito sa Frontline sa Umaga. Sagittarius, trabaho muna bago chismis. O kahit sabay, basta tapos ang deadline. Lucky color blue. Capricorn, hindi lahat ng ingat ay may kasamang mahal kita. Minsan, polite lang talaga. Lucky color red. Aquarius, ang wallet mo humihingi na ng space. Tigilan mo muna ang check-out. Lucky color brown. Pisces, hindi mo kailangan mag-reply agad. Hindi ito speed typing contest. Lucky color white. At yan ang daily dose of horoscope straight from your Madam AI. I-manifest mo na yan. The stars got you. Time check mga kapatid, 6:20, nagbabalik po ang Frontline sa Umaga. Arestado ang isang lalaki matapos mang hold up ng isang estudyante sa Pasig City. Ang pagnanakaw sa pool sa CCTV. Nasa Frontline na balitang yan, Ian Suyu. Nagmamakaawa ang babaeng first-year college student na yan habang inaagaw ng lalaking nakaputi ang kanyang cellphone. Ang isa pang lalaking nakapayong, tila pinapanood lang ang nangyayari. Nang tuluyang maagaw ang cellphone, umaripas na ng takbo ang mga salarin. Nangyari ang insidente sa barangay Pinagbuhatan sa Pasig City. Sa mismong panulukan na ito ng Villa Capistrano Street nangyari yung insidente. Pauwi na raw sana yung biktimang estudyante matapos gumawa ng proyekto nang abangan siya ng dalawang kawatan. Sinubukan niya pang makipag-usap sa mga holdupper pero kalaunan ay tumakbo rin ang mga magnanakaw, tangay-tangay ang kanyang cellphone. Ayon sa barangay, modus daw talaga ito ng mga kawatan. Abangan nila, usually naglalakad lang para hindi halata na pag malapit na tsaka nila hahablutin. Sa tulong ng backtracking sa mga CCTV at Oplan Galugad ng otoridad, naaresto ang suspect na si alias Chan Chan habang nagsusugal. Hindi nabawi ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 27,000 pesos. Pero nahulihan ng suspect ng mga pakete ng hinihinalang shabu.
Napag-alaman ding ilang taon nang labas-masok sa kulungan si alias Chanchan. Yung tatlong kaso niya, 2021, 2024 at saka noong 2025, drugs lahat yun yung kaso niya. Kasalukuyang pinaghahanap ang kasabwat niya. Nasa kustodiya na ng Pasig City Police si Chanchan na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Ipapa-auction ng Bureau of Customs ang sports car na nakarehistro sa aktor na si Derek Ramsey. Nabistong misdeclared at kulang ang ibinayad na buwis para sa sasakyan na naunang nasita dahil sa paggamit ng pekeng plaka. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Nasa bakuran na ng Land Transportation Office ang supercar na Porsche Spyder 918 na ito. Ayon sa mga dokumentong hawak ng LTO, pagmamay-ari ng aktor na si Derek Ramsey ang limited edition na sports car. Nabisto itong gumagamit ng pekeng plaka habang dumadaan sa EDSA. Nang busisiin ang dokumento ng sasakyan, napag-alaman ding kulang pala ang ibinayad itong customs duties. 2021 nang ipasok ito sa bansa ng isang importer mula sa United Arab Emirates. Pero sa halip na Porsche Spyder 918, Porsche Boxster ang nasa papeles ito. Ang Boxster ay nagkakahalaga ng 7 hanggang 10 million pesos. Samantalang ang Spyder naman ay nasa 75 hanggang 100 million ang halaga. Kaya ang buwis na dapat ay hindi bababa ng 35 million, 1.8 million lamang ang naibayad. Ang misdeclaration, maganda lang yan sa Ingles. Ang ibig sabihin ng misdeclaration, pandaraya. Sa dokumento pa lang, nakita na natin na malaki problema nila. Dahil iba yung kotse doon sa deklarasyon. Maaaring makasuhan ng smuggling ang importer at consignee nito. Una nang iginiit ni Ramsey na naibenta na niya ang sasakyan sa isang negosyante, pero hindi pa niya naililipat ang rehistro sa bagong may-ari. Pero ayon sa BOC, hindi ligtas sa asunto ang aktor dahil sa kanya pa rin nakapangalan ng unit. Kapag natapos ang warrant of seizure and detention at seizure proceedings, ito ay napasa kamay ng gobyerno, ito ay i-auction natin. Sorry doon sa may-ari, kung biktima man siya, hindi ito mapapasa kamay niya at hindi namin ito ibabalik sa kanya dahil walang basehan sa batas. Hawak na muna ng LTO ang sasakyan na kailangan ng regular maintenance para hindi bumaba ang halaga. Limited edition pa naman ito na 918 units lamang ang meron sa buong mundo. 4 lamang niyan ang nasa Pilipinas, kaya lalo pang tumataas ang halaga nito. Sa ngayon ay nasa $3 million o katumbas ng 185 million pesos na ang halaga nito sa merkado. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Balita naman po mula sa probinsya, kritikal ang isang rider matapos magsalpukan ng 2 motorsiklo sa Cebu City. Sa video, kitang maluwag ang intersection nang mangyari ang salpukan. Parehong tubilapon ang mga sakay ng mga motor. Nakabangon ang isa sa mga rider, napatayo rin agad ang angkas ng isa pang motor. Pero ang nagmamaneho ng isa pang motor na iwang nakabulagta sa kalsada. Sa paunang investigasyon, beating the red light ang rider na may angkas. Critical ngayon ang 59 anyos na rider habang nagtamo ng minor injury ang kanyang sakay at ang nabundol nilang rider. Sa Iloilo City naman, suspendido ang lisensya ng isang rider matapos sipain ng traffic cones para sa mga runner. Nakaangkas pa ang 2 kasama ng rider habang sinisipa nila ang mga traffic cones. Proteksyon sana ang traffic cones para sa fun run sa lugar. Katwiran umano ng mga ito na tamaan lang ng motor ang traffic cones. Gayunman, pinatatawag pa rin ng LTO ang rider. Nakita kasi ang patong-patong na paglabag gaya ng no helmet, overloading at disregarding traffic devices. Sa Kalibo, Aklan, ninakawan ng ilang menor de edad ang isang piso Wi-Fi vending machine. Sa video, kitang nagtulungan pa ang mga sospek na sirain ang Wi-Fi machine. Ayon sa may-ari, nasa 1,000 pisong kita ang natangay ng mga salarin. Nabisuan na ang mga magulang ng mga batang edad 15 anyos. Pinaubaya na sa DSWD ang magiging hakbang sa mga sangkot na menor de edad. Sa pool sa CCTV, ang pagnakaw sa isang nakaparadang motorsiklo sa Cebu City. Naiwan daw ng biktima ang susi sa motor kaya madali itong natangay ng sospek. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sa kuha ng CCTV, makikitang dumaan ang lalaking nakasombrero at shade sa labas ng sports complex sa Barangay Guadalupe, Cebu City.
Pagkalagpas niya sa mga nakaparadang motor, bumalik ulit ito. Lumapit siya sa isang motor, saka sumakay at pinaandar palayo. Ayon sa biktima, nagbabasketball lang daw siya na sa 30 minuto lang nang iniwan niya kanyang motorsiklo. Naiwan pala dun yung susi na nakasaksak sa motorsiklo. Kaya nagkataon na nakita talaga niya at nakuha. Pasimple lang talaga siya. 3 taon daw hinulugan ni Andy ang motor at kamakailan lang niya na kumpleto ang full payment. Kaya kamot ulo ito, lalo't ito rin ang gamit ni Andy sa trabaho bilang lending collector. Napilayan talaga ako. Gamit na gamit ko yung motor ko sa hanap buhay ko eh. Nanawagan lang ako dong. Pakiusap, isoli mo yung motor ko. Iwan mo lang dong. 3 taon ko yun hinuhulugan. Ito na ang 4 beses na may nanakawan ng motor sa barangay. Kaya paalala ng mga otoridad. Kaya lang yun silang mga kuan, mga... Huwag niyo talagang iwan ang inyong mga susi sa motor. Tanawon sa yun nila kung naabay, ano wabay nabilin, o nabilin lang yawi, ilalang yun na yung kuan nun ba? Before kay, di na to mabawaan ang mga... Hindi kasi natin alam, tayo lang ang binabantayan ng mga kawatan. Kita raman sa bantayan. Patuloy ang backtracking ng PNP sa mga CCTV sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Janaroa, News 5, Visayas! Mga kapatid, wala man pong direktang epekto ang mga bagyong nasa labas ng PAR, pinapalakas naman ito ang hanging habagat na magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng ating bansa. Yan at iba pang mga update ihatid po sa atin ng ating weather frontliner Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha at mga posibleng landslides dahil yan sa paglakas ng ating habagat. Alamin natin kung saan sa mga lugar ito nakaka-apekto ngayon. Yun sa pinakahuling weather advisory ng Pag-asa, posible po yung ating mga katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan sa areas po ng La Union, Benguet at Pangasinan. So mataas po ang tsansa ng mga flash floods natin dyan at mga landslides, lalong-lalo na sa mga areas na mabubundok. At magpapatuloy pa po ang epekto ng habagat sa mga susunod na araw dahil nga pinapalakas yan ng mga weather system na nakakapalibot sa ating bansa. Yung dating bagyong Neneng, naging low pressure area na lamang po yan dito sa may eastern portion ng China, pero humihila pa rin po yan ng ating habagat o southwest monsoon. At tumutulong na itong dating bagyong Obet na nakidaan lamang dito sa kanto ng ating area of responsibility na kasalukuyang kumikilos dito sa itaas na bahagi ng ating bansa na kung saan yan po magpapalakas ng ating habagat sa mga susunod pang mga araw. At ito namang dating bagyong Atsani na humihina ay isa pong tropical depression. Ito ay kumikilos naman pare-curve at pabalik dito. Sa mga susunod na araw, humihina pa po yan at magiging parte na lamang ng hangin na hinihila nitong dating bagyong Obet. At itong ang ating habagat ay magpapatuloy pa sa susunod na linggo dahil mananatiling aktibo itong kalagitnaan ng Pasipiko na kung saan meron pa tayong inaasahang mga posibleng mabuong sirkulasyon sa mga susunod na araw. At dahil nga sa epekto ng ating habagat, maliban po sa mga nabanggit kong lugar kanina, maulap din po ang panahon natin at posible rin yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng Northern Luzon, particularly ang kanlurang bahagi nito, ang Central Luzon, including po ang Metro Manila, possible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Paging dito sa mga areas ng Rizal, Cavite at area ng Batangas. At sa mga susunod na araw nga, lalong-lalo na sa Wednesday hanggang papasok na weekend. At sa weekend, mas madadagdagan pa yung ating mga pagulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya maghanda po tayo sa mga posibleng paglakas pa at mga epekto ng habagat o southwest monsoon sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest sa ating lagyan ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin. Laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, tanong ng ating mga kapatid, paano daw ba na-enhance ng habagat, no? Paano ba napapalakas ng bagyo ang habagat? Kasi kahit minsan pag sinasabi mo na wala namang epekto sa bansa natin, yung mga pumapasok na bagyo, ay nagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan. Abay, daulan pa rin. Oo. Yung ating habagat, Angela, ay hindi siya nanggagaling lang sa mga bagyo. Misconception niya na kapag may bagyo, meron tayong habagat. Dalawa po ang weather system natin kapag meron tayong habagat. Kadalasan niya nanggagaling sa high pressure area patungo sa mga low pressure system. So para siyang inclined, mas mataas
at papunta sa baba. So para siyang dumadaloy na tubig. Ngayon, kung meron tayong mga bagyo, mas nagiging steep yung ating incline, kaya mas lumalakas yung ating habagat o southwest monsoon. Yung ating habagat ay galing sa mga high pressure area dyan sa may Australia, tumatawid sa ating equator at tumutungo dito, dumadaan sa may West Philippine Sea at patungo nga sa area ng ating bansa. Kadalasan, kapag mababa yung ating pressure dito at aktibo yung ating tinatawag na monsoon trough o yung ating paanakan o kadalasan pinagbumulan ng bagyo, kahit wala po tayong bagyo dyan, basta mas mababa po yung ating mga pressure dyan, tumatawid po yung ating hangin na nakaka-apekto sa ating bansa. Na kung saan, nangyayari nga yan kapag ganitong panahon ng habagat. Lumalakas po yan kapag mas malakas yung ating mga low pressure system gaya ng mga bagyo or mga super typhoon na siya pong nagpapaulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Particularly sa ngayon dito sa area ng Luzon. So may mga area sa ating bansa na may kainitan dahil hindi siya tinatawiran o hindi siya dinadaanan ng ating habagat o southwest monsoon. Para siyang daloy talaga ng tubig na kung saan siya nakatapat, nandun yung ating mga pagulan. Angela? Maraming salamat, Tito Alvin. Mamaya balikan ka pa namin. Pero eto po muna, balitan tayo kasama sina Ate Maricel Halili and DJ Chacha. Kapatid sa TV5. We are now live. Napapanood na rin tayo sa TV5. Nako, magandang umaga po mga tagapakinig at tagapanood. Tagalog na Tagalog Inglesera kasi ito eh. Oo, sorry nahirapan siya mag-Tagalog. Pero magandang umaga po, TV5 mga kapatid. Good morning. Our Miss PUP here is an Englisher. Englisher. At ngayon po siya ay dilawan dahil nakadilaw siya. Yes. Oo. Wala itong any political affiliation. Feel ko lang mag-yellow today. O sige, bukas mag-green ka naman or red. Why not? Or pink. Tama po. Okay, pero sa mga kapatid nga po natin, dito sa TV5 at sa Frontline sa umaga na nakatutok na po sa atin, narito na nga po ang News 5 na napapakinggan din po sa 105.9 True FM. Napapanood din sa RPTV at sa Signal TV Channel 1 and 1PH. Ito nga pong kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balita na dapat nyo pong malaman ngayon. Magandang umaga mga kapatid. Ako po si Zarina Guevara. Sa ngalan po ni Manong Ted Filon, ako po si Maricel Halili. Narito po ang News 5 sa iba't ibang larangan at hanay ngayong araw nga po ng Martes, ika-25 ng Agosto taong 2026. Sa mga balitang pambansa, lumabas sa impeachment trial kahapon ang ilang bagong pangalan na kasama sa listahan ng mga nakatanggap daw ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Base sa acknowledgement receipts o ARs, yan po ay sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngit-Ngit at si Suniso P. Belat. Naglalaro sa 100,000 hanggang 250,000 pesos ang natanggap ng ilan sa kanila. Ang tanong tuloy ng prosecution, nakita raw ba ng disbursing officer na si Gina Acosta kung ginastos daw ba talaga yan para sa confidential activities at kung ibinigay daw ba mismo ang pera kina Pagong, Pusa o kay Belat. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Pinireply ko po yon si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, in nature po yon. Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Yan nga po ang sunurang tinig ni Senator Judge Raffy Tulfo at ni Gina Acosta. Samantala, bukod sa mga kakaiba na namang pangalan na sinasabing nabigyan ng confidential funds, inamin din ni Gina Acosta na binigay niya kay La Chica ang 500 million pesos na confidential funds mula 2022 to 2023 kahit hindi siya accountable officer. Sa ilalim ng joint circular ng confidential funds, dapat itong hawakan o kunin lang ng Special Disbursing Officer o SDO o accountable official. Pero sa kasong ito, si Acosta ang nagbigay ng bond at hindi si La Chica kahit siya ang nag-disburse ng pondo. Kaya isa pang tanong ng prosecution,
Alam daw ba ni Acosta kung paano ginastos ang confidential funds? Sinubukan daw ni Acosta pero wala talaga siyang nakukuhang sagot kay La Chica. Naitanong ko po siya kasi may napansin po ako na ang iba walang date, walang name, may pirma. Ang sagot naman sa akin ni ISO officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction or ang operation door is very sensitive information. Sensitive information po, Ma'am Gina. At saka confidential po ito. Kaya kung ano ang binigay ko sa iyo na mga acknowledgement receipt, yun po, yun. Hindi po ba obligasyon mo as the SDO na alamin at protektahan ang bawat sentimo ng pera ng taong bayan? Nag-verify po ako kay Colonel La Chica, Your Honor. Siya po ang may alam. Siya po ang nag-implement sa mga project po sa confidential operation or activities. Yan po ang tinig ni na Private Prosecutor Attorney Ligutan at Sheena Acosta. Bukod dyan, inamin din ni Acosta na walang acknowledgement receipt na nagpapakitang natanggap ni La Chica ang pera. Binabawi raw pala kasi ni La Chica ang resibo matapos magsumite ni Acosta ng accomplishment o liquidation report. Tinawag tuloy ito ng prosekusyon na modus operandi sa OVP pero pumalag ang depensa. Ito yung modus operandi nyo, ibibigay yung pera sa isang security officer, hindi banded, tsaka babawiin, sinasabi mo, ng pinagbigyan ng pera. It's misleading because there's no the witness testified that she does not remember. Counsel, we both know modus has a secondary and double meaning. We can always use, is this the standard operating procedure that you followed when you were SDO and under the OVP? Yan po ang tinig ni na Attorney Ligutan, Defense Attorney Bakel at Presiding Officer Senator Cheese Escudero. Sa ating ulat panahon, mga kapatid, nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Obet. Huling namataan ng bagyo 1,180 kilometers sa silangan po yan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Nananatili rin sa labas ng bansa ang isa pang bagyo na may international name na Atsani na malayo rin po sa northern Luzon. Sa ngayon, habagat pa rin ang magdadala ng mga pag-ulan sa Luzon, partikular sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Cagayan, Central Luzon at maging sa Calabarzon. Sa ibang balita, sinibak na sa pwesto ang 13 tauhan ng PNP Highway Patrol Group matapos ang mali nilang operasyon sa Bulacan. Ito yung operasyon noong August 19 sa isang warehouse sa bayan ng Santa Maria. Target ng HPG ang umano'y bentahan ng iligal na sigarilyo na itinimbre sa kanila hanggang sa nagkagulatan na nga dahil mga taga-customs ang nadatnan ng mga pulis na nagsasagawa ng disposal ng mga smuggled na sigarilyo. May pinakita pang valid mission order ang customs sa mga pulis pero nagkaroon pa ng konfrontasyon dahil kinapkapan pa ng mga pulis ang customs personnel at tinangkapang kunin ang cellphone ng isa sa kanila. Sa huli, nabigyang linaw din ang mga pulis nang mapagtanto nila na katabing warehouse pala ang dapat na target nila. Dahil dyan, sibak ang lahat ng sangkot sa operasyon habang gumugulong ang investigasyon. Mali ano? Yun nga yung pinag-uusapan natin kahapon. Samantala sa iba pang balita, usapin na nga raw ng climate change ang problema sa baha. Yan po'y ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kahapon, ininspeksyon ng Pangulong Marcos ang mga bayan sa Pampanga na hanggang ngayon lubog pa rin sa baha.
Kita po sa aerial shot ang lawak ng pinsala. Halos bubong na lamang na mga bahay ang makikita. Ayon po sa Pangulong Marcos Jr. sa sobrang daming ibinuhos ng ulan, hindi na ito kinaya ng flood control projects sa lugar. Tiniyak naman ng Pangulong Marcos na sosolusyonan ng gobyerno ang problema ng probinsya sa baha. Bumisita at naghatid din ang Pangulong Marcos Jr. ng relief goods sa evacuees sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Kontento naman daw ang Pangulo sa mga naibibigay na tulong ng gobyerno sa mga nasalanta. Oo nga no, sabi ni PBBM dito, sobrang daming ibinuhos ng ulan, climate change, kaya baha. Pero kasi ang tanong dyan, sobra din ang buhos di ba ng flood control budget. Kasama yan Pampanga. Kung sa Bulacan, nakaka 41 billion pesos na in 3 years, papacheck ko kay Manong Ted. Pagbalik niya bukas, assignment niya. Ay, oo. Kung magkano na ba ang nagasta sa Pampanga. Ayun ang inikot niya. Hindi Alam din kaya ng mga local officials natin doon, yung mga proyekto doon? Di ba hindi nga daw alam? Ay, hindi. Sa Bulacan. Sa Bulacan. Oo, sa Bulacan di sila informed. Sa Pampanga, hindi ko sure. Baka aware naman Ay, di, sila. mukhang aware naman sila kasi kasama si Governor dun sa mga naghihinaing kahapon sa situation briefing. Talaga. Sige. Tingnan natin kung nakakamagkano na ba ang gobyerno sa flood control dyan sa Pampanga. Good morning po sa mga kapatid natin dyan sa Pampanga na hanggang ngayon masakit pa rin po ang ulo ng dahil sa baha. At sa oras nga po na 6:43, magbabalik pa rin po tayo sa iba pang mga importanteng balitang dapat niyong malaman ngayon. Ako po si DJ Chacha. Sa ngalan po ni Manong Ted Filon, ako po si Maricel Halid. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. FM. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw goods ka. True FM. Mga kapatid, 6:47 ang tamang oras. Nagbabalik po tayo sa True FM at napapanood nga din po dito sa TV5, sa 1PH at sa RPTV. Balikan po natin ang mga balita sa lalawigan. Nadiskubre ang kaliwat ka ng mga sirang flood control projects. O ito na, Maricel, sa bayan ng Mexico sa Pampanga. Ang slope protection sa Abacan River sa Barangay San Jose Malino, kita na halos ang mga bakal sa loob. Nagtamo nga ito ng malalaki at mahahabang bitak kasunod po ng halos 3 linggong ulan na dulot ng habagat. Tuluyan ang gumuho ang iba pang bahagi ng dike. Ganyan din ang sitwasyon sa mga katabing barangay sa Suklaban. Mahaba-habang riprap ang nawasak nitong nakaraang linggo lamang. Ayon po sa ABC, President ng Bayan ng Mexico, tila tinipid ang mga materyales na ginamit sa flood control project. Naunang sinampahan sa ombudsman ng patong-patong na reklamo si dating Pampanga Congressman Dong Gonzales, ilang kaanak nito at mga dating tauhan ng DPWH kaugnay po sa mga flood control project sa probinsya. Ramdam na ramdam talaga natin yan kada umuulan. Samantala, nailigtas ang 10 tauhan ng lumubog na tugboat sa Botolan, Zambales. Tumalon na sa dagat ang mga tripulante matapos tumagilid ang bangka. Kasunod niyan ay ang tuluyan nitong paglubog dahil sa malalakas na alon. Bago yan, may narinig umanong malakas na kalabog. Tinitingnan ang posibilidad na tumama ang bangka sa metal debris. Hindi naman napinsala ang fuel tank ng bangka na may kargang 15,000 litro ng diesel. Patuloy pa rin ang pag-monitor ng Philippine Coast Guard sa banta ng oil spill. Nakatakot yung Iimbestigahan pa ang sanhi ng insidente. Nakakatakot po yung video. Tumayuin. Oo, as in lumubog yung bangka. Yung bangka po. Mga kapatid, samantala sa iba pang balita, nakuryenteng isang babaeng tumawid sa baha, dyan po yan sa Kalumpit sa Bulacan. Ayon sa mga kaanak ng biktimang si Rian Joy Martinez, nasa evacuation center sila. Umuwi sa kanilang bahay si Rian Joy para po kumuha ng ilan pang naiwang mga gamit. Habang tumutulay sa hanggang leeg na baha, nadulas po ang dalagita. Napakapit daw ito sa nakalaylay na kawad ng kuryente, diretsyong nahulog sa tubig. Doon na po ito nakuryente. Naisugod pa ang biktima sa ospital pero naideklara ring dead on arrival. Kritikal ang isang rider matapos sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Cebu City. Sa video, kitang maluwag ang intersection ng mangyari ang salpukan. Parehong tumilapon ng mga sakay. Nakabangon ang nasalpok. Napatayo rin agad ang angkas ng isa pang motor. Pero ang nagmamaneho, naiwang nakabulagta sa kalsada. Sa paunang investigasyon, beating the red light ang rider na may angkas.
Critical ngayon ang 59 anyos na rider habang nagtamo ng minor injury ang kanyang sakay at ang nabundol nilang rider. Samantala na ibalik na po ang naputol na kamay ng isang pulis sa San Jose, Camarines Sur. Naputol nga ang kamay ni Police Sergeant Noli Miranya matapos tagain ng lalaking nag-aamok. Arestado na po ang lalaki na nabaril din sa binti at sa paa. Agad namang dinala sa Bicol Medical Center ang pulis kung saan ito matagumpay na naoperahan ay salamat naman. Tumagal po ng 8 oras ang operasyon. Oobserbahan pa kung may gagalaw niya itong muli ng maayos. Tiniyak po ng PNP ang pagbibigay ng tulong at benepisyo sa nasabing pulis. Ginawaran siya ng medalya bilang pagkilala sa kanyang katapangan at dedikasyon sa kanyang serbisyo. Saludo sa pulis at saka dun din sa doktor. Oo, in fairness, ang galing. ha? Yun ay naisip ko kahapon nung naibalita natin ito. Kung buong kamay na putol, ano? Yeah. So sana po ay maging maayos. Get well soon po dito sa matapang na pulis na ito. Rumesponde dun sa isang area na may nag-aamok po na isang residente na sinasabing may problema daw sa pag-iisip. Ayun. Nako, samantala mga kapatid, kambyo naman po tayo sa mga balitang consumer at kalakalan. Abiso sa mga kapatid nating motorista, epektibo na po ang dagdag singil sa produktong petrolyo ngayong araw ng Martes. Base sa inaprubahang price adjustment ng DOE, pinapayagan ng mga kumpanya ng langis na magtaas singil ng hanggang 2 piso at 31 sentimo sa kada litro ng diesel. Hanggang piso at 8 sentimo kada litro naman ang pinapayagang patong sa gasolina at 95 sentimos sa kerosene. Tumaas ang pandaigdigang presyo ng langis dahil sa nagkalabuan na naman ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa kabila ng dagdag singil sa petrolyo, tiniyak ng DOE na hindi ito nangangahulugang manipis na ang supply. Samantala sa ibang balita, kaunting ginhawa po sa mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Patuloy pong makakakuha ng mas malaking diskwento sa produktong petrolyo. Inanunsyo ng Department of Energy na magpapatuloy hanggang Setyembre ang pagpapatupad ng 12 pesos kada litrong fuel discount. Paliwanag po ng DOE, kada buwan, sinusuri ng ahensya kung dapat bang ipagpatuloy o ihinto na ang diskwento. Dahil sa muling pagtaas po ng tensyon sa Middle East, pinalawig ang nasabing programa. Maalalang inakyat ng gobyerno sa 12 pesos ang diskwento mula po sa dating 10 piso kada litro. Inatasan ng NGCP na mag-install ng higit 250 megawatts ng battery energy storage system bilang tugunian sa manipis na supply ng kuryente sa Visayas grid. Ayon sa DOE, inatasan ng NGCP na ikonekta ang 4 na energy storage power plants sa Iloilo, Negros, Cebu at Leyte. Inaasahang makakatulong itong makabawa sa pagtaas ng red at yellow alert sa Visayas grid. Ilang linggo nang isinasa ilalim sa red at yellow alert sa Visayas grid dahil sa mga plantang pumalya at tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Nasa 7.5 bilyong pisong pondo ang kinakailangan para tuluyan na pong matanggal ang non-technical system loss charges sa bill ng ating mga consumer. Ang non-technical system loss ay singil para sa kuryenteng ninanakaw. Nauna nang iminungkahi ng National Electrification Administration ang 4 na stages para po sa pagtatanggal ng non-technical system loss. Uutay-utayin ang pagtatanggal ng non-technical system loss sa bill ng mga consumer mula po 25% sa unang stage hanggang sa matanggal na ang 100% nito pagdating po yan ng ika-4 na stage. Pero ayon sa Energy Department, posibleng abutin pa ng 1 taon bago ito maipatupad. Inanunsyo ng Budget Department ang pag-release ng 1 bilyong piso para sa Project Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA. Gagamitin ang pondo para sa Artificial Intelligence o AI-powered na kapasidad nito sa pag-forecast ng baha. Inaasahang makakatulong ang pondo sa real-time hazard monitoring ng Project NOAA at kakayahan nito sa disaster prevention. Ayon sa DBM, ang pondong inilabas nito ay maituturing na investment sa Project NOAA. Mahalaga raw na magamit ang siyensya at AI para agad makakilos ang gobyerno, mas makapaghanda ang mga komunidad at maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng milyong-milyong mga Pilipino. Oo, finally, naku, napakaganda po ng proyekto na iyan pagka napatupad na. Kasi ang sinasabi, makikita daw dyan, ayon dito, no, dun sa balita,
kung saan kasalukuyang may panganib. Titignan din kung aling mga lugar ang pupwedeng bahain. Ang sinasabi din dito kung gaano kalawak yung pupwedeng maapektuhan ng baha at kung papaano pupwedeng mag-develop yung sitwasyon. Kasi nga ngayon, ang gobyerno natin very reactive. Kapag nangyari na yung sakuna, doon sila rumeresponde. So, ang plano po dito, kaya ganito kalaki yung pondo na ibinibigay sa Project NOAA is bago pa man kumbaga prevention. Parang sa sakit din, prevention is better than cure. Kung kaya natin ma-prevent yung mga mangyayari na hindi maganda at mabawasan yung casualty, no? Kung wala nga sanang casualty, Zero mas casualty okay. sana. Oo. So, ganoon po sana yung po pwedeng gawin dito. So, antabayanan po natin mga kapatid kapag naisakatuparan na po itong proyekto na ito ng Project NOAA. Samantala sa iba pang balita sa labas po ng bansa, nilagay ng Iran sa blacklist ang 45 fuel tankers. Kasunod po yan ang paglabag sa ipinataw na panuntunan ng Iran sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Ayon sa report, maaaring pagmultahin, maditina at kumpiskahin ang kanilang cargo ng Persian Gulf Strait Authority na siyang binuupo ng Iran. Nagbabala rin ang Iran laban sa ship-to-ship transfers kasama po ang mga na-blacklist na barko. Kasunod po ito ng banta ng Amerika na patawan ng Iran sa pinakamatinding sanction sa kasaysayan. Ganti raw yan ang Tehran sa hakbang ng Washington. Wala pa namang tugon dyan ng White House. 3 ang nasawi sa panibagong pag-atake ng Ukrainian forces sa Krasnodar sa Russia. Ayon sa ulat, tumama ang debris ng drone sa isang child care center sa lungsod na nagresulta sa pagkamatay ng 3 menor de edad. Bukod sa mga namatay, may 8 iba pang sugatan. Karamihan dyan mga bata. Naisugod na sa ospital ang 6 na batang nasugatan. Sa iba pang balita, magpapataw po ang Amerika ng dagdag taripa kasunod ng bagong negosasyon sa trade talks sa bansang Canada. Inanunsyo ni US President Donald Trump sa social media na itataas ng 50% ang taripa sa lahat po ng sasakyan pagpasok ng taong 2027. Kabilang din sa papatawan ng taripa ang automotive parts at iba pa. Ang giit pa ni Donald Trump, hindi niya kinakailangan ng bansang Canada. Kasunod po yan ang tensyon ng dalawang bansa. Hindi bababa sa 8 ang sugatan matapos ang banggaan sa bansang Netherlands. Sa ilang kuha, aakalain mong napitpit na lata ang ilang sasakyan sa kalsada sa bahagi ng Wezep. Bumangga sa delivery van ang isang bus na may sakay na 50 tao. Kabilang sa mga sakay ng bus ay mga estudyante. Agad namang dinala sa ospital ang mga sugatan habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Samantala, nakipagpulong ang Prime Minister ng bansang Thailand sa kanyang security officials matapos po ang 51 insidente ng karahasan sa iba't ibang lalawigan. Kasama sa mga naitalang insidente ng karahasan ay arson at pagpapasabog sa ilang lugar sa Thailand. Sa investigasyon, 3 sibilyan ang sugatan ng mangyari po mga pag-atake sa mga lalawigan ng Narathiwat, Patani at Yala na nasa katimugang bahagi ng bansa. Nangyari nga ang malagim na trahedya sa loob lamang ng isang gabi. Nababahala po si Prime Minister Anutin Charnvirakul sa mga aktibong rebeldeng Muslim sa mga lalawigang pinangyarihan ng itinuturing na isa daw coordinated violence. At mga kapatid, 3 minutes bago po mag-alas 7 ng umaga. Good morning, na Christy Fermin. Narito na nga pong ating Balitang Entertainment. Excited na raw si Julia Montez sa bagong chemistry nila ng kanyang real-life partner na si Coco Martin. Ang astig at barako kasing karakter ni Coco sa Sigabo, magiging romantiko. Pumasok na sa rom-com era ang teleserye King. Aminado siyang bago ito sa kanila ni Julia, pero gusto raw nilang ibigay sa mga manonood ang lahat ng genre. Dream come true din daw ito sa real-life couple. Excited nga raw si Julia sa kwentong mabubuo ni Direk Coco. Ang patikim ni Coco na gumaganap bilang si Gabo, mapupunta raw si Sam na karakter ni Julia sa kanilang komunidad. Nawala raw sa katinoan si Sam na sinamantala naman ni Gabo. Pinaniwala raw ni Gabo si Sam na mag-asawa sila at nagkakilala sa kulungan. Nagka-amnesia. Yan nga po ang dapat abangan sa si Gabo tuwing alas 8 ng gabi sa TV5. Naku, yan na nga ba sinasabi ko sa mga diska-diskarteng ganyan.
Samantala mga kapatid, special mention sa Miss Universe Thailand ang Pinay beauty queen na si Catriona Gray. Siya kasi ang favorite Miss Universe ng newly crowned Miss U Thailand na si Tarina Botes. Para sa kanya, ultimate package si Catriona mula sa iconic lava walk hanggang sa pagiging articulate. Naging inspirasyon din ni Tarina ang pagbangon ni Catriona mula sa pagkabigo sa Miss World patungo sa korona ng Miss Universe. Masaya ring ibinahagi ng Thai Beauty Queen ang pag-follow sa kanya ni Catriona sa Instagram. Aniya, mahal niya raw si Catriona at ang Pilipinas. Ganda naman ni Miss Thailand, ano? Grabe, mga Barbie. Samantala, ipinagtanggol ng Miss Universe Organization ang reigning title holder na si Fatima Bosch sa gitna po ng hidwaan nila ni Miss U Thailand National Director Nawat Itza Ragrisil. Sa naunang IG story ni Nawat, sinabi niyang pinapabilis na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant laban kay Fatima Bosch. Kaugnay po ito ng kasong defamation, false allegations at dissemination of false information. Pero suportado ng Miss U organization si Bosch. Anila, higit sa stage at corona ang organisasyon ay platform para labanan ng violence, intimidation at disrespect sa mga babae. Noong depensahan daw ni Bosch ang sarili laban kay Nawat, pinatunayan daw ng beauty queen na isang karapatan ng respeto. Nagsimula pong alitan ng dalawa noong November 2025 sa isang pre-pageant sashing ceremony. Bumisita sa News 5 ang Korean Pinay idol na si Gwen Dorado. Napasample pa siya ng kanyang original soundtrack record na Losing My Heart para sa hit Netflix series na My Royal Nemesis. Napansin ang galing ni Gwen Dorado nang makaabot siya sa finals ng Sing Again Season 4 sa Korea. Bagamat hindi pinalad dyan, tuloy ang singing career niya at kumanta pa ng OST. Nitong linggo, nagkaroon siya ng fan meet sa Pilipinas. Mamaya magkaka-courtesy call siya sa Palasyo. Abangan din daw ang mga kanta niya na ilalabas ngayong taon. Next naman, at unforgettable para sa Pinoy fans, ang last concert ng Irish rock band na Codaline. Sa huling pagkakataon, itinanghal po nila ang kanilang hit songs na All I Want. Mag-disband na kasi ang banda matapos nga pong higit isang dekada. Nagpasalamat din sila sa Pinoy fans na sumuporta sa kanila mula pa noong una. Surreal daw ang naging concert nila dito po sa ating bansa. At surreal din naman talaga, 7:02 na po at araw na nga ng Martes, August 25. Kami po yung magpapaalam na dito sa ating mga kapatid. Ayan pala yung mga songs nila. Ganda, no? Yung talagang kahit wala ka naman pinagdadaanan, mapapasenti ka. Ganyan yung mga songs ng Gen Z ngayon, no? Malumanay, kalma-kalma lang. Pero magpaalam na tayo dito sa mga nasa TV5. Ang oras muna natin, mga kapatid, hatid sa ating lahat po yan ang Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified de kalidad, safe at pumasa sa international standards. At syempre pa sa mga kapatid natin dito sa TV5, kami nga po ay mapapanood nyo pa rin hanggang alas 10 po yan ng umaga. Kasama po si Maricel Halili, dito po yan sa 1PH at napapakinggan pa rin po sa 105.9 True FM. Magbabalik po kami bukas sa mga kapatid natin sa TV5. See you all tomorrow! At eto na nga ang iba pa natin mga kapatid. Maraming salamat, Tita Maricel at Tita DJ. Naway paglaki namin, kami magaya sa inyo. Ito pa, ang ilan nating mainit na balita at paandar ngayong umaga. Karambola sa Sampaloc, Maynila, 13 sugatan. Aktor na si Nino Mulak nagpaliwanag kaugnay sa kinakasangkutang aksidente sa Antipolo. Nawawalang lalaki sa Malabon, bangkay na nang matagpuan sa silong ng isang bahay. Kasunod ang panibagong taas presyo sa petrolyo, si Traffic Tito Modi Lopez magpapa-full tank sa ilan nating kapatid na motorista. Around the world ang happiness natin mamaya dahil ang ibibida sa ating pasyalan ni Laila world trip without a passport sa isang farm hotel sa Naik, Cavite.
Pitik-pitik, bayo kung bayo ng ito, good vibes na ba? At is it time? Ayan sa paghahataw natin sa Pumipitik Bumabayo Dance Craze. Abangan sa TikTok. Para sa iba pang update at pampagana, tutok lang sa Frontline sa Umaga. Na po ang oras natin, nagbabalik ang Frontline sa umaga. 13 sugatan na magkarambola ang 5 sasakyan sa Sampaloc, Maynila. Nagsimula po umano ang disgrasya ng mawalan ng preno ang isang jeep. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpaco. Humambalang sa isang lane sa kalsada ang mga sasakyan na ito matapos magkarambola sa nagtahan sa Sampaloc, Maynila. Damay sa disgrasya ang 2 jeep, isang motorcycle taxi rider, AUV at closed van. Sa inisyal na investigasyon, unang nawala ng preno ang isang pampasaherong jeep. Namangga nito ang isa pang pampasaherong jeep sa unahan nito, hanggang sa nadamay ang iba pang mga sasakyan. Doon pa lang ma'am sa gitna ng tulay ng nagtahan, nung inapakan ng driver yung brake, tumunog na. So tinanong pa niya yung driver, "Kuya, nawalan ka ba ng brake?" So yun na yun, tuloy-tuloy na yun na hindi na gumana yung preno ng jeep, kaya sumalpok sila sa jeep na nasa unahan nila. 13 ang nasugatan sa aksidente. Karamihan sa kanila ay mga pasahero ng mga nabanggang jeep. Ang tsuper na si Mang Dennis, di raw inakalang mababangga siya lalo't traffic noong mga oras na yon. Grabe yung pagkakabangga sa akin. Malala. Pasahero ko mga 10 lang siguro, mga 10, mga 12 ganun. Tingin ko marami may mga nasugatan din eh. Yung mga ano rito eh, nagumpugan sila eh. Dinala na sa ospital ang mga nasugatan. Pinaghahanap naman ng mga otoridad ang driver ng jeep na sinasabing nagsimula ng karambola. Agad umano itong tumakas matapos makadisgrasya. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property and multiple physical injuries. Sana harapin niya yung mga nadisgrasya niya eh. Marami may nasugatan. At saka sana harapin niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpaco, News 5. Nagpaliwanag ang aktor na si Nino Mulak matapos masangkot sa aksidente sa Antipolo City, Rizal. Pag-amin niya, nakatulog siya sa pagmamaneho dahil sa pagod mula sa kanyang schedule. Nagkataong naka-day off ang kanyang driver kaya siya ang nagmaneho. Inako niya ang buong responsibilidad sa insidente. Prioridad niya ngayon ang mabigyan ng tulong ang mga biktima at iba pang nadamay sa aksidente at mabayaran ang mga naagrabyado. Nagsorry din si Nino sa lahat at tiniyak na nakikipagtulungan na siya sa otoridad. Nito lamang linggo nangyari ang insidente kung saan isang lalaki ang naiulat na sugatan. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal na agnas na bangkay ng isang lalaki ang natagpuan sa silong sa isang bahay sa Malabon. Bago po ito, 3 araw nang pinaghahanap ang biktima. At para sa Morning Ronda, live si Kapitana Carol De Asa. Kapitana Carol, pakibigay yung update tungkol dito sa naagnas na nabangkay. Yes, Andre, isang ang naaagnas sa bangkay natagpuan sa isang silong ng bahay sa barangay Tonsuyo, Malabon, dakong alas 8:20 kagabi. Ayon nga sa mga residente, nakaamoy sila ng masangsang na amoy na agad naman nilang in-report sa kanilang barangay. Na magtungo nga ang mga kawani ng taga-barangay ay agad nga nilang hinanap yung pinagmumulan ng masangsang na amoy hanggang sa madiscover nga nila itong naaagnas sa bangkay. Kapitana, susubukan ka namin balikan maya-maya lamang. Maraming salamat para sa Morning Ronda, Kapitana Carol De Asa. Patuloy ang tumataas ang kaso ng leptospirosis matapos ang sunod-sunod na pagbaha. Ang ibang ospital gaya ng NKTI at San Lazaro na pupuno na. At para po bigyan tayo ng update, nasa linya natin si Dr. Ronjin Solante ng San Lazaro Hospital. Good morning, Doc Ronjin. Morning. Yes, Ed and Angela, good morning.
Kumusta po kayo? Long time no hear. Doc, unfortunately, we only get to hear from you whenever there's bad news. Yes. But tell us, kamusta ngayon dyan sa San Lazaro? Well, ang allotted bed namin ngayon, nag-extend kami to 170 plus, no? Kasi talagang hanggang ngayon, ang ER namin, more than 200% na. So, ibig sabihin, nag-aanap pa kami kung saan namin ilalagay ang mga pasyente. Yes, 200% bed, no? Nagdagtaan, umpisa to nung Sunday, tapos kahapon, and then ngayon, no? Which is, ito yung in-expect natin na peak of the admissions ngayong linggo. Kasi usually kung ang exposure niyan 1 week ago, incubation period, 1 week after, dapat may mga sintomas na yan sila. Doc, pag sinabi mong 200%, ano yan? 2 taon na kada kama? Hindi naman, Ed. Kasi yung capacity natin ng ER, for example, no, ang capacity ng ER natin, no, is 18. Pero may naghintay pa sa labas around mga 27 to 30 na talagang nakaupo lang, wala pang bed dahil nga hindi naman namin pwedeng may pasok agad, ina-assess pa yan. May mga proseso pa, tapos piniprepare pa yung mga ino-open natin ng mga bagong bed. So, ganun ang mangyayari ngayon, Ed. Pero we will accommodate all of them naman. Well, Doc, may mga nasawi na po ba sa San Lazaro Hospital dahil nga po dito sa leptospirosis? I understand po kasi na leptospirosis is fatal pero this can be preventable. So bakit po humahantong sa mga ganitong pangyayari po? Yes, Angela, no? Meron na tayong 5 namatay, no? Since last week, pero yung peak of mga namatay within the last 3 days, naka-4 na tayo, no? Ito yung mga namamatay na talagang severe leptospirosis na medyo severe na rin yung tama sa bato at meron ng komplikasyon na nagdudugo na rin yung baga, no? We call it pulmonary hemorrhage. Pag nag-pulmonary hemorrhage na kasi yan, talagang medyo mababa na ang risk na maisalba pa natin yan. Kasi talagang lema nila, dumudugo na, yung lungs nila pag ini-intubate na, talagang yung oxygen mababa na. Doc, pag lumusong ka sa baha, how soon or how long before lumabas yung mga sintoma na kailangan mong bantayan? Okay. Usually, sa experience natin, 2 to 3 years, for the past 2 to 3 years straight, no? Ang peak ng mga pagdagsa sa mga pasyente is within 7 days up to 14 days. So, ibig sabihin, 1 week after na lumusong ka, and then after 2 weeks yan. So, yun yung peak natin, nakikita natin, at ngayon, in-expect natin ngayon, kasi kung ang habagat natin last Monday, so mag-1 week na tayo kahapon, so we would expect na ngayong week, dadagsa talaga ang mga pasyente with leptospirosis 1 week after the exposure. Doc, ano po ba yung pinaka-warning signs natin na kailangan po pumunta sa doktor? Kasi ang mga senyales po, sintomas na nabanggit nyo po, ay mga flu-like symptoms. Ang maaari pong sabihin ng iba ay baka nilalagnat lang ako, may trangkaso lang ako, hindi naman to leptospirosis. Yes, ang kadalasan nakikita namin ngayon na pagdating sa hospital, talagang nandun na sila sa moderate to severe. Unang-una, yung naninilaw na yung mga mata nila, no? Pangalawa, yung hindi na umihi, kumukonti na yung ihi for the past 24 hours. Minsan wala nang ihi for the past 6 hours, no? Nahirapang huminga, parang kapos ang hininga nila pag lumalakad lang ng konti. At saka yung pagod at saka yung parang bagtak yung mga katawan nila. Doc, hindi ko lang alam kung may sagot dito. But I'll try it anyway. Kasi ang sabi nga ng lahat, pagkatapos mo lumusong sa baha, magpunta ka ng health center at magpa-check up ka o magpaturo ka or whatever. Pero you're looking at communities kung saan yung baha ilang buwan na o ilang taon na. For example, parts of Bulacan and all that. So anong solusyon sa kanila? Yes, yan talaga ang problema, Ed. Kasi even starting January ngayong taon, no? Kasi ang dami nating ulan for this year, marami na kaming nakikitang leptospirosis. Kung baga, hindi na siya parang seasonal lang, no? Every time na umuulan, na nagbabaha, meron talaga kaming mga nakikitang leptospirosis. So, yun ang problema dyan. Kasi ang pinaka-most important na maiwasan natin is always na hindi ka lulusong sa baha, no? Tapos, meron din tayong recommendation na
Pag lumusong ka sa baha, pupunta ka sa health center para iinom ka ng post-exposure prophylaxis, no? Pero hindi naman pwedeng araw-araw ka na lusong sa baha, tapos pwede kang iinom then every week. Hindi naman din maganda yan, no? Kasi antibiotic yan. Yes. So talagang hindi natin ito maiwasan. Ang solusyon dito, Ed, dapat maganda ang drainage, maganda ang mga flood control project natin na talagang even kung malakas ang ulan, ma-accommodate pa rin, no? Hindi excuse yung malakas ang ulan kaya nagbabaha, no? Pwede namang huhupa kagad yan. Basta ang importante, huwag muna tayong lulusong habang nandun pa rin yung baha, pero pag mga areas na talagang araw-araw, yun yung dinadaanan mo, high risk talaga yan. So, ang importante dito, siguro yung mga basura, no? Kasi doon ang mga daga, nag-iipon yan sa basura, sa mga bahay. Dapat linis siguro ang isa sa mga solusyon dyan. Okay, daming solusyon doon. Okay, maraming salamat, Dr. Ronjin Solante ng San Lazaro Hospital. Samantala, balikan naman po natin si Kapitana Carol De Asa para sa kanyang morning ronda tungkol sa natagpuang bangkay sa isang bahay sa Malabon. Kapitana? Yes, Andre, isang ang naaagna sa bangkay na natagpuan sa isang silong ng bahay sa barangay Tonsuyo, Malabon. 20 kagabi. Ayon nga sa mga residente ay nakaamoy sila na masangsang na amoy na agad nilang in-report sa kanilang barangay. Na magtungo nga ang mga taga-barangay ay agad nilang inalam kung sabay nagmumula yung masangsang na amoy hanggang sa madisco na agad din nilang itinawag sa Malabon PNP. Kinilala ang naaagna sa bangkay na si Rafi Golani, 46 anyos at isang mangangalakal. Ayon nga dito sa ina ni Rafi Golani na si Paz Dewan, 70 anyos, kanyang huling nakita at nakausap ang anak araw ng Biyernes. Araw naman ng Sabado ay kanya na itong hinahanap kanyang anak ay isang mangangalakal. Ayon naman sa isang kapitbahay na ating nakapanayam ay kanya nakita itong si Rafi na naglilimas. Araw yan ng Biyernes at bumili pa nga daw ito ng pagkain sa isang tindahan. Mabait at masunurin. Sa mga pinag-uutos ng mga kapitbahay itong si Rafi. Halos 3 araw na ang pinaghahanap ng mga kaanak ito. Ayon naman sa inisyal na investigasyon ng Malabon PNP ay wala naman silang nakita na among sugat at tinamo itong bangkay para malaman ang dahilan ng pagkasawi nito. Ating nakapanayam si Paz Dewan, ang ina ni Rafi Golani at ang kapitbahay. Andre, pakinggan natin ang kanilang... Sabi nila, namukhaan man nila, anak ko raw. Kaya hindi pa sa akin pinatingnan dahil namamaho na nga daw. Hindi ko nga po, sir, alam. Ang alam ko lang, hindi siya umuwi kasi ang alam ko nangangalakal. Kasi may tinutulugan siya sa silong ng yung kapitbahay ko dahil tumutulong nga doon sa kwarto niya. Ang ginagawa niya, tumutulong siya sa silong ng kapitbahay ko. Walang sakit yan, malakas ang niyan. Hindi pa yan nagkakasakit. Okay naman po, mabait naman siya dito sa amin. Kung anong utos namin, tumutulong naman. At ayan nga, Andre, sa ngayon ay nagsasagawa na ng investigasyon ang Malabon PNP ukol nga dito sa insidente. At yan ang aking morning! Kapitana Carol, balik sa inyo dyan sa studio. Munti ka pa maputol yung morning ronda mo. Pero as always, maraming salamat, Kapitana Carol De Asa. At mamaya sa TikTok, ihanda na ang iyong pumipitik at bumabayong dance moves! Yes! At sa larga, susubukan na manilalalayla ang ilang mini amusement park ride sa isang farm hotel and resort sa Naik, Cavite. At mamaya po sa Morning Biyahe, ang latest sa pagtaas sa presyo ng petrolyo. Kukumyustahin natin kasama si Traffic Tito Mondi Lopez. Kaya wag po kayo aalis, Mama. Magbabayo pa tayo mamaya at magbabalik pa ang iyong maagang kasalo sa balitaan ang Frontline sa Umaga. Narito na ang mga may init na balitang tinutukan natin ngayong umaga. Bagyong Obet nakalabas na ng PAR, isa pang bagyo at habagat binabantayan ng Pag-asa. Flood control project sa Pampanga na ginastusan ng milyong-milyong piso na durog, nagkabitak-bitak at tuluyang nasira at gumuho. Paalala naman mga kapatid PhilHealth coverage para sa leptospirosis cases aabot ng hanggang 411,000 pesos.
Samantala, pagong, pusa at belat, ilan sa mga bagong pangalang lumabas sa listahan ng mga nakatanggap daw ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. At paggamit ng transparent bags isinusulong sa ilang eskwelahan para matiyak ang seguridad at maiwasan ang karahasan sa loob ng mga paaralan. Yan po ang ilan sa mga update ngayong umaga. Para hindi mahuli sa mga balita, manatiling nakatutok sa News 5, True FM, One News at 1PH at maging online sa account ng News 5 everywhere. Nagbabalik ang Frontline sa umaga. Not so good news muna tayo mga kapatid. Kasunod ng major oil price hike noong nakaraang linggo, tumaas na naman ngayong umaga ang presyo ng produktong petrolyo. Para sa iba pang detalye, balikan natin si Tito Mondi sa Mandaluyong. Tito Mondi, that's right, it's Tuesday. Ano kayang say ng mga kapatid natin dyan tungkol sa oil price hike? Aba, kaya pa naman magsayaw at mag-happy-happy. Yes, Tito Mondi. Anong matuwa sila? Sige, shoulder. Yes! Mami Chigi, Team Commuter gigising lang. Ang sagot ng mga commuter natin sa pagtaas ay... Simon! Di, eto na nga. Quick rapid update na Mami Chigi. At ito, makita natin, nandito nga tayo sa May Kalentong. Sa mga kapatid po natin na manggagaling sa Old Santa Mesa, naku pa, iwasan nyo na po itong Canel Agora, lalo na itong mga papuntang pinaglabanan sa munisipyo ng San Juan kasi po matindi na yung traffic mula po dyan sa dito nga sa karton namin hanggang sa may Romualdez hanggang sa kabilang F Manalo na po nakato hanggang Colonel Bell. Ganyan po ka-traffic kaya iwasan na po natin. Lalo na po yung mga pupunta sa may Cubao, tumbukin nyo na po mula sa Old Santa Mesa yung tinatawag na isang kanto na Domingo. Yun, tama. Tapos ito na. O, di ba? Ito na. Pita naman tayo. So, yung mga kapatid naman natin, dahil nga ngayon, di ba? Dahil Tuesday, tataas na naman po. Dagdag gastos na naman po sa pagkakarga ng gasolina. Dahil mula po ngayong August 25, starting 6 a.m. po, tumaas na nga po. May oil price hike na 1 peso and 8 centavos kada litro po sa gasolina. Samantalang may tataas rin naman po sa diesel na 2 pesos and 31 centavos kada litro. Samantalang ang kerosene naman po, 95 centavos per liter naman po ang itataas po niyan. Imagine nyo mga kapatid, kung yung 40 liters po ng diesel kakarga natin, additional 92 pesos mahigit. Samantalang kung 40 liters naman ng gasolina ikakarga natin, ang gasolina po natin aabutin ng 40 pesos. Malaking gastusin na rin po yan mga kapatid. Kaya naman, libreng full tank kasama natin ang saling tatlong riders natin na Simon, mabilis lang ito, Simon. Mga kapatid, anong pangalan natin? Mabilis lang. RJ. Jomari. Lapit nga kayo, ang hirap tipunin. Eto, kailan kayo last na full tank? Nung nakarang linggo pa. Last week? Oo, ditong naka-araw lang. Sige, bago namin. Bakit kayo kailangan bigyan ng full tank? Ito natin ang hataw natin. 1, 2, 3, go! Pakita natin, ha? Lower! Up! Ayan, diretso. Pasado na. Bigyan natin sila ng libre full tank. Mula sa Frontline sa umaga, ano masasabi natin? Maraming po salamat sa full tank. Full tank mo! Thank you po sa full tank. Okay, very good. Diba, full tank tayo ngayon. Ayan, thank you very much. Ito, maraming salamat po sa Green Car Precious sa bago naming. Kaya po na habang nagkakarga sila, syempre, pabati na rin po sa boss kung sino naman po nakakakilala. Ayan, ito nagagas. Habang nagagas, pihit natin. Naligaw ang aking cameraman. So, habang nagpupuntang po sila, ito na, mabilis lang. Kung sino po nakakakilala sa mga kapatid natin na ito, binabati po namin sila ng belated happy birthday. At syempre po, sa jowa po ni Paul, Bon Voyage po. Ito, na si Kay Castillo ng Imas Cavite. Babiyahin na siya, pasalubong mula kay Paul. Yan muna natin live edit. Mula dito sa Kalentong, balik sa putang session. Kaway muna mga kapatid. 1, 2, 3, go! Balik sa studio, lower! Magdadyan talaga si Tito Mondi. Asahan yung meron siya ipapaskill. Pero paborito namin yan yung malaking hawak mo na may libreng paggas. Maraming salamat sa iyo. Happy Tuesday, Tito Mondi. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa rin ang inyong maagang kasalo sa balitaan, ang Frontline sa umaga.
Instead, narito na po mga dapat nating abangan ngayon. Presiding Officer Cheese Escudero inaasahan maglalabas ng desisyon sa umano'y paglabag sa sub judice rule at OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio haharap bilang testigo. Samantala, solusyon sa pagbaha at waste management tatalakayin sa isang forum kasama ang MMDA, QCLGU at iba pang ahensya. At presyo ng petrolyo muling tataas. Ilang driver ng jeep magpoprotesta kontra bagong oil price hike. At yan po ang mga dapat nating abangan ngayon para sa hindi mahuli sa mga balita, manatiling nakatutok sa News 5 True FM, 1 News at 1PH, maging online sa account ng News 5 everywhere. Ay, naku, Mami Chiki and Maui. Naiinggit na naman kayo. Ang saya-saya talaga dito sa Torres Farm and Resort. Oy, di ba? Parang pangalawang beses ko na dito, pero first time kong ma-experience etong kanilang carousel. Pero hindi lang naman yan ang rides na meron dito. Bukod nga sa napakarami, 41, di ba? Tourist attractions o mga replika ng mga tourist attractions around the world ang pwede nyo makita para sa mga content ninyo. Ayan nga, di ba, yung urban lights sa LA naman yan, bongga. Okay, so para naman mas maliwanagan tayo kung bakit meron ganito dito sa Naik Cavite, kausapin na natin si Sir Erickson Torres. Good morning, Sir Erickson, ang bonggang may-ari at ang bango naman this morning ni Sir. Di ba pinaghandaan ako ni Sir? Pero syempre, good morning to the wifey, di ba? And the toddler. Okay, Sir, kwentuhan mo kami. So 2016, 10 years na. 10 years ago. So ano-ano na yung mga naging changes natin? Dumami na yung mga attractions. Yes, of course. So actually, we have now 40 mga replicas of different countries. Okay. Then ngayon, nagdagdag ako ng amusement para sa mga kids at heart. Ayun, parang wala ring sawa yung mga gustong mag-overnight dito, mag-swimming, di ba? Para meron din namang aside from yung activities na yon na matulog at mag-swimming, kumain, mag-picnic, may ibang nagagawa yung mga bata. Di ba? Activities. Yes. Bukod pa dun sa pa-snow mo. Tuwing kailan yun, may pa-snow ka pa kasi. Every weekend. Ayun. So Saturday and Sunday? Saturday and Sunday. Meron tayong pa-snow sa Christmas. Wow. Anong oras naman yun? Usually it's around 6 p.m. Oh, bongga, di ba? Okay, sir. Kwento tungkol dito sa ating bagong rides. Ilan po yung rides na pwedeng ma-experience ng mga kids lang ba? O pwedeng mga isip kids? Pwede naman isip kids as long as medyo tiny. Okay. Kasi mga for kids talaga yung ating... Medyo tiny. Yes. Medyo tiny. Pwede na yan. Perfect talaga. Yes. Mm-hmm. So we have 4 kids and mostly it's yun nga, parang for bata talaga. Ayun. Pero sir, yung ating capacity, yung safety rin natin, paano po natin na-ensure yung mga bisita? Of course, so every morning, talaga namin nire-regular check-up namin siya. Okay. Then during yung day off ng ating rides, talagang dino-double check din talaga nila. Ako rin double check. Halika Yes, sir, kailangan. double checkin natin. Total maaga pa naman. Halika, tayong dalawa ang makiki-double check ngayon. sasakay. Yan, gusto ko yan. Check-in ko! Baka. Checking. Ay, nako, sarap maging bata. Bakit kasi naman kabata tayo, sir? Walang ganito. Siguro yung bagets mo, laging naandito, no? Yung mga classmates niya. Talaga? Libre meal trip araw-araw. Ano to? Isa tayo. Ikaw? Yes, sige. Sige. Ano bang tayo? Okay. Sige, sir. So, may palayan ka pa pala rito. Nakapag-ani ka na ba? Ano tayo mamaya? Alam mo, mukha siyang Farmville. Etong itsura na to, mukha siyang Farmville, oh. Yes. Cute! Okay, sige, sir. Paano ba safety nito? Dapat mag-seatbelt ka.
So seatbelt ka muna. Ayan, tapos saka tayo andar. Tapos sir, habang umaandar tayo, invite mo na silang lahat. So meron tayong 1, 2, 3, 4 na bagong rides. Kwento mo yon, tapos invite mo na silang lahat para mag-enjoy sila dito. Ay, bumabaking. Tinininin, tinininin, tinininin. Okay, ready? Let's go. Go, sir! Ilan yung mga rides? And invite them. Punta silang lahat dito. Lumarga sila rito. Go, sir! Have 4 rides here in Torres Pamudan Resort. So kindly visit Torres Pamudan Resort Facebook page. Okay. Ay, tapos, sir, very affordable. In fairness sa'yo, 190 pesos ang bagets. At ang mga adults, magkano? 3? Oh. Per head. Eh, paano, sir, kung pakiawan, kunyari, marami kami, barkada kami, magti-team building kami. Naku, grabe, may family reunion kami. Meron ba kayo ganung package? Yes, we have different packages. Ayun. Yay! Tapos alam nyo ba, mga kapatid, meron pa silang passport. O, umiikot pa rin. But anyways, meron silang passport. Dito patatak lang kayo ng patatak kasi ang cute yung pupuntahan yung reception area, airport. Diba? Naku, mag-enjoy talaga kayo dito sa Torres Farm and Resort. Maui Chiki and Maui, what are you waiting for? Let's go na! Yan muna ang latest. Balik sa inyo sa studio. Thank you, Sir Eric.
Race, pumipitik, bumabayo. Kasama natin ngayon, gumising na maaga ang 420 Family. Good morning! Eto na naman yung mga kaedad natin, mga mami. Ayan, mapapasubo na naman tayo. Pero promise, tingin ko kaya nyo to. Jay, turuan natin sila. Okay, let's start with our first step. Okay, let's go for our first step. Oo, anong ginagawa natin? So, hip top tayo. So, Hip yung left hand natin is nasa ulo. And then yung hip top. So, left, right, tap, and left, tap. and Siyempre, right. kumikembot habang Yes. nagtatap. Yung, diba pumipitik tayo, Kembot. pitik tayo niya ng 1, 2, and 3, and 4. Okay. And then, sway tayo sa ulo ng 1. Tapos nandito yung and kamay. 2. Dito bas. Okay. And then, Ulit, other no? one. Yes, ulit So, tayo. 2, 3, 3, and 4, and 4, sway. Yan. And sway. Next step. Tapos, left tayo ng 1, and 2, Walking, and 3, lang. and 4, and then body roll tayo ng up. 1, Favorite ko to, body and roll 2, and clap. and 1, and 2, and clap. Yan. Tapos, 2 tap times ulit yun, tayo. ano? 2 Yes. times. Tapos noon dagdagan pa natin ang tingin ko, kaya nila to. Ano ba to? Yes. Gumaganyan. Yan. Sway right tayo, sway right. Sway. Sway Mga mami, right. let's do this at home. And then, Tapos sa may, ganito lang. from the upper body pababa. So, 1, and Hilig 2, nyo- and 3, ang hilig nyo and 4. magganyan, ha? O, Yan. diba? Okay, Tapos game. isa pa ulit ng 1, Sway. and 2, Sway and sway, feel your sway, body again. sway. And Ito then, na yung favorite ko. Yes. Kaya to ni Bok. Let's go, alam Bok. na lahat, Brazilian. 1, dance. 2, and 1, 2, and 3, and 4, and Hey. 1, and 2, and 1, 2, 3, and 4. Yay! Okay. Oh, I'm sure kaya nyo na to. Basta, sasabihin naman ni Jay ko ano yung susunod. Kaya sabayan nyo na kami, mga mami. Ibaba na inyong mga palanggana, inyong mga tao panluto dyan. Dahil magsasayaw na tayo. Ready na? Let's go. DJ Monty from the top. Ready? Let's go! Hey! Hey! Bitik! Enter! Paano ulit? Bitik! 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 And step! Step! And right, and left, And and roll! Don't forget the clap! clap. 1, One more time, mga mami! Go! 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 And again! and left, and left. 1, 2, 3, and 4. And roll! Roll. And clap. Roll. Remember the twist? Twist! 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 Balik And mo feel ba? your body na naman! And yan! Woo! Pababa. Hey, sabayan mo kami! Hey! Hey, Brazilian! 3, Hey! Hey! 3, Ito na! Step! and double, double. Single, single, double, double! 1, 2, 3, And clap! 1, 2, 3, And step! side, up. Single, single, double. 1, and double, double, slow. Hey! Bam. Pose. Pose. Back. And And pa sexy. Woo! Sexy! Body Diba? roll. 1, 2, 3, clap. Hey! Isa pa. Let's go! Ito na mga mami! Hey! Alam nyo na, ah! Again, bitik! And Left, twist! left, right. Up! And clap! Last time, let's do it! Big! Yan! Isa pa nga, mami! Pitik lang, pitik! Go! 1. Let's go. Diba? Pumipitik at bumabagyo! Dito sa Frontline sa umaga. Napagod kayo mga mami. Ang tagal na tayo hindi nagsayaw, di ba? Maraming salamat sa ating mga guests 420. Ano ba 420? Yes po. That is the name of your group. Saan ba kayo mahahanap? Saan namin Ayun kayo po, pwede ang subaybayan? 420 po is located at North Caloocan, Camarin. Okay, tapos sa mga sok Ayan, sa may accounts niyo? Facebook po tayo. So, Facebook? Facebook page po namin, capital F, number 2, and then Z. Yan po. F2Z. Yes po. Maraming salamat, Jay! And the rest of the dancers. Okay, Alice, magbabalik pa rin ang Frontline sa umaga. At yan ang ating pitik na pitik sa Good Vibes Tuesday morning. Isa pong makabulang umaga na hatid namin sa inyong mga tahanan. Sabay sa pagbati namin ng good morning, kapatid! Kasama ang inyong mas pinalakas, mas pinasayang kasal sa almusal ang